Pasensya na, magandang babae. Nakikita ko sa pamamagitan ng damit. Nakikita ko kung ano ang nasa loob niya. Ito ang tinatawag na paningin na nakakita sa loob. Anong tinitingnan mo, tarantado? Hindi ko sinasadya. Yalaw, may malubhang sakit po kayo. Kung hindi magagamot, 3 araw na lang ang buhay ninyo. Walang hiya. Ganoon ka ba kasama? Susumpain mo ba ako? Umalis kayo. O babaliin ko ang mga binti mo. Nasa ospital naman kayo. Silipin nyo na. Kung hindi nyo titingnan, huli na. Ngayon kasi. Alaga, iba-iba na ang tao. Yalaw, huwag niyo siyang pansinin. Sinabi na ni Director Dao, wala pong problema ang katawan ninyo. Yarliao, pakiusap, iligtas niyo ang nanay ko. Ito ay ospital. Hindi ito institusyong kawanggawa. Walang pera para sa gamutan. Umalis na kayo. Huwag kayong pumuwesto kung wala kayong babayaran. Pero nagbayad kaming admission fee. Nagbayad kayo. So ano, nakaaway ang kuya mo kay Wang. Kahit magbayad kayo, hindi ko kayo gagalingin. Umalis na kayo, umalis na. Kung gustong mamatay, umalis kayo. Bitawan nyo ang nanay ko. Sinubukan mo bang saktan ako? Hindi lang kita papatumbahin. Gagawing wala sa mundo kita. Salot, isang doktor na hindi pinapahalagahan ang buhay. Nanay. Nanay, kumusta ka? Hindi maganda. Grabe ang kondisyon ni nanay. Kailangan siyang gamutin ngayon din. Yarliao, pakiusap. Kung may liligtas mo lang si nanay. Sasabihin ko kahit ano. Mukha kang kaakit-akit. Eto na lang. Sumama ka sa opisina, maglaro tayo. Basta paglingkuran mo ako ng maayos. Baka isipin kong iligtas si nanay mo. No. Huwag mo siyang suklian ng pakiusap. Kaya kong gamutin ang sakit ni nanay. Kuya, talaga ba? Nastabilize na ang kondisyon niya. Pero, para gumaling ng buo, kailangan pa ng patusok ng karayom, Yinzen. Kaya mo bang gamutin? Aba, ang cute mo naman. May alam ka pang medisina pala. Kuya, Usapin nito ang buhay ni nanay. Hindi pwede magpadala sa emosyon. Kailan pa kita niloko? munting dalaga. Tag-isipan mo mabuti. Hindi lalampas ng kalahating oras. Mamamatay si nanay. Sama ka sa akin na yon sa opisina. May oras pa. Tara. Huwag kayong gumalaw sa kapatid ko ulit. Papatayin kita. May lakas ka pa bang manakit sa akin? Gayong araw na to, kahit lumuhod kayo at dilaan ang sapatos ko, hindi ko pa rin ililigtas ang nanay nyo. Umalis kayo na yon din. Ha? Ang laki palaga ng swerte ninyo, ha? Hindi kayo mamatay kahit ganito. Eche, kilala mo si Wang? Kusuhin mo si Wang, pakiusap. Iligtas ninyo ang nanay. Hindi siya ang asawa ng kapatid mo. Totoong masama siya. Hindi siya karapat-dapat. Eche, kayo. Huang Yong. Ang kapatid mo, itsura niya. Nakakaakit nga. Ganito na lang. Isama ninyo ang kapatid ninyo sa akin. Papalampasin ko ang buong pamilya ninyo. Kuya, ano ba talaga ang nangyayari? Ikaw at ang asawang kapatid mo. Hindi siya ang asawa ng kapatid mo. Pinilit nila akong pumirma ng kasulatan ng diborsyo. Tinanggal pa nila ang oxygen tube ng nanay. Ang buong ospital ay pag-ari ng aming pamilya. Kung gusto kong mapatay ang sinuman, mamamatay siya. Ano pa inaantay ninyo? Kayong pamilyang maralita, nagkagulo sa ospital. Bakit hindi nyo pa tinatawag ang seguridad? Opo. Lolo, anong nangyari sa'yo? May malubhang sakit po kayo. Kung hindi magagamot, 3 araw na lang ang natitira. Ama nga yung sinabi ng binata. Hanapin ninyo agad ang binata. Siege, dapat nandyan pa siya sa ospital. Abisuhan ko agad si Director Dao. Huang Yong. Dahil sa asawa mo, at sa pagiging maayos niya, bibigyan kita ng huling pagkakataon. O papasok ang kapatid mong babae sa akin. O mamamatay kayong lahat. Huwag kang mangarap, Wang King. Nagsasabi ako sa'yo. Hindi pa tapos ang utang natin. Hindi pa nababayaran. Ikaw na taga-baryo pa, nagtatangkang kontrahin ng anak ng Wang. Tila asong umaatungal na walang kakayahan. Isipin mo, isang kisap ng daliri ni Wang. Pwede ka na niyang tapusin. Wala nang patumpik-tumpik. Suntukin ninyo siya. Tigil. Ospital na Director. Bakit po kayo nakarito? Kung hindi ako dadating, mababahena ang reputasyon ng ospital dahil sa inyo. Bilisan ninyo, para kay Huang Yong at pamilya niya. Lumuhod at humingi ng tawad. Nagkakamali ba kayo? Sa Huang Yong na to, walang kapangyarihan o impluensya siya. Tumahimik ka. Kung magpapakita kang kawalang-galang kay Huang Yong, ibig sabihin kawalang-galang kay Yijon. Director Dao, ang tinutukoy ninyong Ye Yi, hindi ba siya? Si Ye Yi, presidente ng Ye Shi Jituan. Siya nga. Talagang si Yijon. Wang. Ang ospital na ito, bagaman pinuhunan ito ng pamilya ni Wang. Pero, Nainsulto mo si Ye. Baka, hindi mo yata kakayanin. Impossible. Ikinasal ako sa lalaking ito ng 3 taon. Isa lang siyang, ordinaryong manggagawa. Talagang impossible. Nakilala si Yi sa ganitong antas ng tao. Hindi nakala kong may kaugnayan ka sa pamilya ni Ye. Nakipag-ugnayan ka sa kanila. Swerte mo, Bara. Pabibigyan kita ng ilang araw pa. Lumayas kayo. pamilya ni Ye. Hindi ba siya yung dumating kanina? Isang matandang may malubhang sakit. Huang Yo,
Pasensya na. Hindi ko siya napansin kanina. Ipapaumanhin ko agad sa inyo. Huwag niyo pong seryosohin ito. Lumayas. Yar Liao, nag-abuso ka sa kapangyarihan. Walang etika bilang doktor. Tinanggal ka ng ospital. Labasin ninyo siya. Huang Yong, patawad po. Pinahirapan namin kayo, pasensya na. Dalinga, sumama ka sa akin papunta sa Yejia. Mas importante may ligtas ang nanay ko. Director Dao. Pahiram po sana ng isang set ng Yinzhen. Pwede namang pahiram. Pero, Huang Yong, ang sakit na ina mo, kailangan nito ng operasyon. Okay lang. Pahiram na lang ng set ng Yinzhen. Ang iba pang magiging resulta, ako na ang sasagot doon. Saj, Ayos na. Director Dao. Pakiusap. Tulungan mo akong ayusin ang discharge ng nanay ko. ang galing naman. Bumalik na sa normal ang pulso. Kamangha-mangha. Grabe, para ng himala. Ginong Huang Yong, napakahusay na inyong medisina. Sinasamba ko kayo. MSE, hindi kayo nagkamali ng tao. Utang namin ito kay MSC. No. Unahin mo munang alagaan ang nanay. Ako at si Director Dao, pupunta kami sa Yijia. Wang, babaliwalain mo lang ba yung taong iyon? Ay naku, ayusin ko siya. Para lang siyang langgam na papatayin ko. Napakadali lang. Pero may mas mahalaga munang gayon. Anong mas mahalaga? Hela, Seng, may balita ako. Sigurado to. Lolo, tiyaga lang tiyak. Nasa daan na sila. Sabi ni Director Dao. Talaga nga naman, magaling siya sa medisina. Kaya niyang iligtas ka. Yilaw. Narinig kong may karamdaman kayo. Dahil dito, inimbitahan ko si Jiang Shenyi para magdatingin sa inyo. Maliit na Seng. Ang bait mo. Husay ni Jiang Shenyi walang katulad. Kilalang kilala sa buong bansa. Magaling. May pag-asa na si Elao. Dali. Kiusap, Jiang Shenyi, tulungan mong gamutin si Elao. Sandali. Pwede mong payagan si Jiang Shenyi na kumilos. Pero may kondisyon ako. Saj, apayag ako sa kahit ano. Simple lang ang kondisyon ko. Ikakasal ka sa akin. Una, iligtas muna si Elao. Ang pag-asawa ng aming dalawang pamilya. Pag-usapan na lang mamaya. Sag. Kung nahihirapan ka, ako at si Jiang Shenyi, hindi na muna kami mag-abala. Huminto ka. Binabantaan mo ba ako? Naku, yay. Alam ito ng buong Bingcheng. Ang damdamin ni Zheng para sa'yo. Bakit mo kailangang tanggihan siya? Yi. Mapahitsura o pamilya man. Sa buong binhay, si Zeng lang ang bagay sa'yo. Maliban sa kondisyong yan, ang iba ay pwede pang pag-usapan. Sa tingin mo, sa lakas ng pamilyang Zheng, kailangan ko pa ba ng iba? Kaya sinamantala mo lang? Ang sakit ni Ilaw, tanging si Jiang Shenyi lang ang makakagamo. Mag-isip ka ng mabuti. Ikaw, Sino ang nagsabing siya lang ang makakagamot kay Yelao? Ika ha, ang lakas ng loob mo pumunta ka pa. mas mabuti kung magpakumbaba ka. Si Ji Huang Yong ang inimbitahan ko. Bilang mahalagang panauhing magpapagaling kay Yelao. Yay, pangkaraniwang tao lang yang binata. Huwag kang talagang. Pabanalan mo ang sarili mong maniwala sa kanya. Hindi siya talaga marunong magpagaling. Nasa ospital pa rin ang nanay niya. Ngayon napadpad na siya. Hindi na niya kayang bayaran ang bayad sa operasyon. Kahit may kaunting alam siya sa medisina, napakabata niya. Gaano kaya siya kagaling? Sigurado ka ba? Gagawan mo ng biro ang buhay ng lolo mo? Huang Yong, tanong ko sa'yo. Ang sakit ng lolo ko, gaano kakatiyak? Kung 10% lang ang tsansa, akyat ka pa? Hindi isa 0%. Ito ay 100%. Hanggat hindi pa namatay si Yelao, pinapangako kong kaya ko siyang pagalingin. Kayabangan mong bata. At ang ahas kang tumindig sa harap ni Jiang Shenyi, mapagmataas. Jiang Shenyi, tungkol sa karanasan ni Huang Yong. Bagamat hindi kasing dami na sayo, pero napakahusay ang kanyang medical na husay. Maari kong patunayan yon. Ikaw nga, hindi mo matukoy na may malubhang sakit si Ilaw. Hindi mo ito natuklasan. Anong patunay ang meron ka? Ikaw. Tama na, tahimik kayo. Lolo, ano ang tingin mo? Jiang Shenyi, siya ay isang haligi ng larangan ng medisina. Pabayaan natin siyang mag-check muna. Maraming salamat, Jiang Shenyi, sa pagalingin ng lolo ko. Ayos, napagkasunduan na. Kung si Jiang Shenyi, kayang pagalingin ang lolo mo, ikakasal ka sa akin. Sayang ang pagpunta mo, Huang Yong. Ayos lang. Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabi ni Yi, umalis ka. Kung totoong may kakayahan ka, pagalingin mo muna ang nanay mo. O bata, huwag mong subukang lokohin ako. Huwag mong lokohin ang nobya ko. Ang tapang mo talaga. Zheng, magaling talaga ang medisina ni Huang Yong. Nakita ko yan mismo. Taksil at walang utang na loob. Mga tao. Alisin ninyo ang dalawang yan. Tahimik kayong lahat. Tigil. Kapag itinusok mo yung karayom, tiyak na magbubuga ng dugo si Yelao. Hindi siya abot ng 1 oras. Wala siyang alam. At nangahas pa siyang kwestiyonin ako. Lolo, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos na. Maganda ang kakiramdam ko. Wala na, ayos na. Tunay nga si Jiang Shenyi. Maraming salamat sa pagliligtas. Buti na lang nandyan si Jiang Shenyi. Kung hindi, si Yi. Malolokonin nitong batang ito. Lokohin siya para sa pera. Di naman yon ang problema. Kung itong walang kwenta na ito,
Kung talagang magagamot niya si Ilaw at kung mamamatay si Ilaw, hindi ba magiging malaking problema yon? Batang yan. Lumayas ka na. Hinahanap mo ba ang kamatayan? Mas mabuti kung alis ka na. Isa kang maliit na tao. Hindi mo kayang galitin ang 3 pamilyang ito. 5. 5? Anong 5? Sa tingin ko tanga ka. Anong ibig sabihin ng countdown? Ginoong Huangyong, ano ibig mong sabihin dyan? Ayos na silaw. Layo ka. Hindi ka totoong doktor. At tinatawag mo pa ang sarili mong SANY. Saan nanggaling ang galing mo? Inaatri ka pang lumapit? Lumayas ka. Lolo, tama naman si Huangyong. Jiang Shenyi, anong nangyayari rito? Lumayo kayo agad. Sinasamo si Huangyong. Pagamot sa lolo ko. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Sisiguraduhin kong ayos ang lolo mo. Gemen Shisanjen. Ikaw, Paano mo alam ang ganitong? Ang mahiwagang teknik ng karayom na matagal nang nawala. Ang mga katulad mong hindi totoong doktor ay naglalakas loob pang tawagin ang sarili nilang SANY. Alam ko ang teknik ng karayom na yan. Anong kakaiba doon? anong 13 karayom? Hindi ako naniniwala na kaya mong pagalingin siya. Lolo, Huwag kang mag-alala. Buhay ni Yelao. Nabawi na. At magmamalaki ka pa. Jiang Shenyi. Surin. Ikaw ba si Huang Yong? Annaan kita. Maghintay ka lang. delikado. Malakas ang kapangyarihan ng pamilya Ye. Si Zheng Zhongyuan tiyak na maghihiganti. Maaring mapahamak si Huangyong. Nangako ako kay Huangyong. Kung mailigtas niya ang lolo ko, ikakasal ako sa kanya. Anong sinabi mo? Sabi ko. Simula ngayon, si Huangyong, ang nobyo ko. Kung sino man ang susubukang saktan siya, ay lalaban sa pamilya Ye. Huwag mong hawakan ang babae ko. Sa loob ng 3 araw, patayin kita. Tayo alis. Hoy, bara. Tapos ka na. Ang sakit ng lolo ko, talagang gumaling siya. Huwag kang mag-alala. Yelao, sa ngayon, hindi nanganganib ang buhay niya. Sandali lang, Bigyan mo ako ng 2 linggo. Ginagarantiya ko na maipapagaling ko si Yelao ng tuluyan. may 10 milyon ito sa card. Salamat, Ginoong Huangyong. Salamat sa pagtulong mo ngayon ng may dangal. Nailigtas mo ang lolo ko. Kung magagawa mong pagalingin si Elao, magbabayad ako ng malaki. Hindi na kailangan. Ang dami mong naitulong sa amin. Kung wala ka, baka ang nanay ko. Ang 10 milyon lang, hindi malaking bagay sa akin. Lalo na't kailangan mo pang pera. Maraming salamat, Yay. Nanay, hindi ba sinabing kuya na, maghintay tayo sa ospital para sa kanya? Ayos na ang sakit. Bakit naka-ospital pa rin siya? Bakit sasayangin ang pera? Mas mabuti sa bahay ka na, mas komportable. Bakit kayo dalawa nandito? Yung lalaki, si Huang Yong. Talagang binigyan kayo niya ng susi. Mukhang tama ang napili ng anak ko. Na magdiborsyo sa kanya. Ay tama. Nanay na manugang. Ikaw. Anong ibig mong sabihin na diborsyo? Yung kite na sa Huang Yong. Niloko siya ng kapatid kong babae. Ano nung mukha niya pang magsalita? Tigilan mo na ang kalokohan. Lumayas ka na. Kung hindi, hindi mo na matatawag na maawain ako. Nanay, pwede bang hintayin ninyo ang anak kong lalaki Si Peng Shu na bumalik. Tayong pamilya. Linawin natin ang usapan. Sino ka para sabihing tayo'y isang pamilya? Mga taga na yon kayo. Anong karapatan ninyo? Na magangkin na kamag-anak namin? Itong bahay na ito, binili ng mga magulang ko gamit ang kanilang puhunan para sa kabaong. Kahit magdiborsyo man ang kuya ko, dapat kayong umalis. Anong klase ng tao ka ba? Nakarapat dapat magsalita dito? Kayo, buong pamilya, taga nayon. Bumalik kayo sa nayon at magtrabaho sa bukid. Huwag nang mangarap manirahan sa syudad. Nananaginip ka lang. Ikaw, Bakit ninyo sinaktan ang tao? Tatawag ako ngayon sa anak ko. kung may tanong ka, lumabas ka at doon magtanong. Ah. Huwag mong madumihan. Ang sahig sa bahay namin. Matandang tarantado. Iro. Ay pambayad sa phone mo. Ikaw naman kunin mo na at umalis ka na. Huwag ninyong abusuhin ng sobra. May tao pa rin kayo ha. Halos parang aso na nawalan ng bahay. Hoy, Hoy, Nono. Ang resulta ng pagsusuri ni Mama. Lumabas na ba? Kuya, walang malubha si mama. Nandito kami ngayon sa bahay ninyo. Huang Yong. Bibigyan kita ng 1 minuto. Sabihin mong umalis sila. Kung hindi, huwag mong sisisihin ako. Huwag kang magpahangin sa kanila. Pengning, huwag kayong magsobra sa pamilya namin. Sobra? Kung inaalis ninyo si Mama, Ano ba ang kaya ninyong gawin sa akin? sana kayo mamatay na hindi kumakandili. Kuya, bumalik ka agad. Nono, Mama, unahin mong ilabas si Mama. Abot ako sa bahay sa loob ng 5 minuto. May nangyayari sa bahay. Yung dati kong asawa, nagmalabis siya sa Mama. Sana silang mga yun mapahamak. Tingnan ninyo ng mabuti. Itim sa puti ang nakasulat. Nakapalinaw ng malinaw. Ang anak ninyong si Huang Yong. Umalis siyang walang dala. Tama. Inilaan na ng ete ko ang bahay na to. Ibinigay sa akin. Bilang aming bahay pangkasal. hindi pwede. Sigurado akong pinilit ang kuya ko. Ang bahay na to, binili ng mga magulang ko gamit ang naipon nilang buong buhay. Hindi namin basta ibibigay ito sa inyo. Kayo namga mahihirap.
Karapat-dapat ba kayong tumira sa ganitong bahay? Wala nang pag-uusap pa. Tatawag ako ng seguridad ngayon din. Alisin sila. Ma, Ma, ayos ka lang ba? Huang Yong. Ikaw na Kit. Ang lakas ng loob mong bumalik. ginawa mo yan sa nanay ko. Anak. Sadya na nga. Hindi natin kayang makipagtalo sa kanila. Huwag kang magalala. Simula ngayon, hindi ko hahayaang may mambabastos sa'yo. Hindi ko lang hihampasin ang nanay mo. Ngayong araw, pati ikaw sasama. Sino man ang gagalaw sa kanya? Huang Yong, di ko inakala. Kilala mo pa ba siya? Ganito kagandang babae? Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ang tapang tong babae. Sino ka? Alam mo ba kung sino ako? Nangahas kang saktan ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Suntukin mo ng todo. Nagkamali ako. Tigil na. Nanay, Nanay, tawagan mo ang ate ko. Tumawag ka na, nanay. Ang tapang ninyo. Sinaktan ninyo ang anak ko. Huwag kayong makakawala. Maghintay kayo. Maldita. Nangahas kayong saktan ang pamilya ni Huang Yong. Ito ang kapalaran ninyo. Isasakdal ko kayo sa iligal na pagpasok sa bahay. Ananakit at ag-atakyan. Yeye. Huwag na kayong lumaban. Kung magpapatuloy kayo, may mamamatay. Tumigil kayo. Sa pangalan ng pamilya ni Huang Yong, pabibigyan namin kayo ngayon. Pero kung may susunod, hindi na iyon magiging ganoon kadali. Lumayas na kayo. Nanay, Ang tunay na bayani, hindi agad sumusuko. Tayo, umalis na. Hihintayin ko kayo. Hinding-hindi papatawarin kayo ng anak ko. Maghintay kayo. Huang Yong, para sa kaligtasan, ilagay muna natin ang mga tita sa hotel. Anak. Paano ka? Nagdiborsyo kay Pengshu. nanay, ikaw at si Nono, magstay muna kayo sa hotel. Ang ibang bagay, ipapaliwanag ko pagtapos na ako. Siguraduhing ligtas sila. Opo. Huang Yong, umalis ka na. Huwag mong hayaang maantala si Kinye. Yon ang Pinye. Yung sinabing bihirang halamang gamot. Chen Sheng Swillian. Sa buong Binhai City, siya lang ang may isang specimen. Engan. Boss, kukunin ko itong material. Sandali, Boss, kukunin ko itong material. sandali. MSC, dumating na kayo. Ito si Ito ang, yung sinasabi ko sa'yo sa telepono. Huang Shenyi. Marunong din ba siya sa dushi? Medyo may alam. Eksperto si Kinye sa dushe. Huwag kang magpakitang gilas sa harap ng eksperto. Talagang marunong ako sa dushi. Kahit marunong ka. Paano mo naman? Maihahambing kay Kinye? Hoy, bata. Tinigil mo ako kanina. May suhestyon ka ba? Hindi mura ang piyesang yan. Pero sayang. Hindi ito magbubunga. He. Ikaw ba? Sinabi mong mali ang paningin ko. Hindi naman, hindi naman. Kahit ang pinakamagagaling na eksperto, ay nagkakamali rin minsan. Wala akong intensyong mang-insulto. Simple lang. Isang mabuting paalala. Sino ba si Kinyi? Na kailangan mo pang magpaalala rito? Iyi. Hindi ba gusto mong bilhin ang aking Chanshan Tsuelian para iligtas si Ilaw? Bakit hindi? Magdushi tayo, ano? Ano yan gagawin? Kinye pakilinaw. Ang ligaw na Chanshan Tsuelian ay isang napakamahal at bihirang gamot. Hindi ko talaga gustong ibenta. Kung ganoon, si Yi nagsalita na. Di rin ako makatanggi. Ganito na lang, ibigay na natin. Sa tadhana ang magpasya. Okay ba, idushi natin ang batong ito. Tingnan natin kung lalabas ang laman. Makipagdushi ka sa kanya. Baliw ka ba? Nilalaro mo ang buhay ng lolo ko. Nagbibiro ka lang? Kinye, magdushi tayo. Siege. May lakas ng loob ka. Tuloy. Sandali. May isa pa akong gustong. Idadagdag ko isang kondisyon sa dushi. Sabi, kung sakali at ako'y manalo, hiling ko sa inyo, ibigay ninyo ng walang bayad ang Chanshan Tsuelian. Hahaha. Ay naku, ang kapal ng mukha mo. Alam mo ba, ang Chanshan Tsuelian na yon, magkano ang presyo nito sa merkado? Siyempre. Kung matalo ako, may 10 milyong piso sa card na ito. Para na rin itong paggalang sa inyo. Siege, may tao ka, bata. Tataya ako sa'yo. Kinye. Huwag kang basta-basta maniwala. Sa batang to, Wala siyang kwenta. Huwag mong sabihing 10 milyon. Kahit 10,000, di niya mabubunot. bara. Pinipilit pang lokohin kahit si Kinye. Nawalan ka na ba ng bait? Wang King. Kilala niyo ba siya? Hindi lang kilala. Ang mga asawa niya, sakin lahat. Kunin mo na ang Chen Sheng Swillian, saka natin pag-usapan. Yay! Parang napaloloko ka yata. Ni Huang Yong ano? Kung mayroon man siya, kahit kaunting kakayahan, nasa tabi ko ba ang asawa niya? Tama. 3 taon kaming kasal. Alam ko kung gaano siya kalakas. Alam ko yan ng husto. Bata. Kung akalin mo akong lokohin,
Alam mo ba ang kahihinatnan? Nasa card ba talaga ang 10 milyon? Huwag kang magyabang. Sabi mo nga may 10 milyon talaga sa card na yan? Haharap ako at luluhod sa iyo sa harap ng lahat. Ikaw mismo ang nagsabi. Huwag magsisi. Magsisi ka. Gusto ko namang magsisi. Ikaw na pulubi. Makakakuha ka bang 10 milyon? Kung talagang may 10 milyon ka, hindi naman ako magdi-divorce sa'yo. Inili mo si Wang. Iyi. Wala akong pake. Susuriin ko ang pera sa card. Ang password ay huling 6 na digit ng card number. Suriin mo lang. Sige, i-check mo. Bara. Kung wala pang 10 milyon sa card na to, gagawin kong sa harap ng lahat. Dadaan ka sa pagitan ng aking mga hita. Walang pera sa card. Gagawin ko sa'yo kung ano ang gusto ko. Saig. Isang pangako. Yay. Payo ko, huwag kang makihalubilo sa basura. Mababawasan ang tingin sa'yo. Kung gusto mong matutong douche. Ituro ko sa'yo. Ikaw. Hindi ka pa karapat-dapat. AMEA. Walang hiya ka. Hindi mo ba talaga inakala na Huang Yong na walang kwenta? Makakakuha ba siyang 10 milyon? Kinye, may eksaktong 10 milyon sa card na to. Ano? Totoo, isang 10 milyon nga. Impossible. Isa siyang kulubi. Saan niya kukunin ang ganong kalaking lihim na ipon? Wang King, may gusto ka pang sabihin? Yang bara. Ilang inumin lang yan, naging ganyan ka na? Gusto mong magyukod ako para sa'yo? Lakad ka. Xiao King. Inakala mo ba wala ako rito? Kanya. Kitang-kita nila na nagsanipuwersa sila para lokohin ako. Kapag tumaya, tanggapin ang talo. Lumuhod ka. Sig, sapat na ba? Lumuhod ka nga. Huwag kang nawawala ng hiya. Anong sabi mo? Hindi ba sinabi mo natatanggap kang talo? Ngayon pa ikaw gagamit ng paluso. Lumuhod, ikaw pa ang nagsabi noon. Lumuhod. Kanya. Hindi dahil hindi ako marunong tumanggap ng pagkatalo, kundi sobra na ang panlilinlang nila. Lumhod. Saig. Huang Yong. Kaya mo pa bang tumaya ulit sa dushi? Gusto mo pang tumaya? Anong tataya? Magpapaligsahan kami sa dushi. Sino ang magtataas ng alok? Siya ang panalo. Huang Yong, hindi kailangang makipagdushi sa kanya. Sakto. Tingnan natin itong lalaki. May totoong galing ba siya? Song. Hindi mo ba sinabing marunong ka sa dushi? Ganito na lang. Kaya mo ba? Tumaya ka ba laban kay Wang King? Kaya. Bakit hindi ako susubok? Ay naku, nainit na si Huang Yong. Kanya. Pakisaksi po. Kung mananalo ako. Hindi lang yan. Dadaan ka sa ilalim ng aking mga hita sa harap ng lahat. At gagawin ko pa ito. 3 beses kang luluhod. At tatawag ng 3 beses na papa. At kung ikaw naman ang matatalo? Kung matatalo ako, ibabalik ko sa iyo si Nono. Huang Yong, duwag kang walang kwenta. Hindi ka ba dati laging nagmamakaawa sa akin? Matutulog ba ako sa'yo? Basta tatalo mo si Wang. Bibigyan kita ng pabor 1 beses. Peng Shu. Nakakadiri ka talaga ngayon. Duwag ka. Sino ang sinabing nakakadiri? Tigilan mo na ang walang kwentang salita. Hoy bara, dare ka bang tumaya? Kaya. Pero kapag natalo ka, papalitan ko ang taya. Saig, ano nang tatayaan? Kung ako ang mananalo, kailangan mong bilhin ng 10 beses na presyo ang UPay na binuksan ko. Sig. Usapan na yan. Ba, wala ka talaga. Pinye, yung taya kanina. Matalas ang mata ni Wang. Pagdating sa teknik ng pagdaya, hindi siya mababa sa akin. Nung panalo si Huang Yong ngayon, Kung ganoon, hindi na kami tataya ulit. Tianshan Tsuelian. Ako, inaalay ko ito. Talaga ba? Ngunit, kung matalo si Huang Yong, hindi na natin pag-usapan tong bagay na ito. Sige. Ganun ba? Sobra mo ba siyang pinagkakatiwalaan, bata? Tama. Huwag pagdudahan ng taong gagamitin. Gamitin ng walang duda. Tiwala ako kay Huang Yong. May kwenta. Mukhang totoo ang mga tsismis. Ang kawawang binata. Talagang siya ang nobyo mo. Song, nandito ang seksyon ng mababang klase na materyales. Dapat mo munang pag-isipan ito. Naisip ko na. Dito ako magpili. Ang cute talaga. Sa tingin ko yung 10 milyon sa card mo. Hindi naman talaga sa'yo. Hindi mo kayang bilhin ang mataas na klase. Di ba? Kit. Isang kapat ng mababang materyales. Anong magandang lalabas dan? Dito sa basura ako maghahanap. Panalo pa rin ako laban sa'yo. Tamang hindi ka dapat umamin ng ganyan. Kanya. Pareho pala tayo ng panlasa bayani. Ayaw mo ba kung piliin ko siya? Bilhin mo na ang paborito mong piraso. Walang problema. Yung pirasong yun, hindi pa ako naglabas ng pera. Siyempre, pwede kang tumaya. Saig. Kung ganoon, kanya. Kahit anumang material ito, anuman ang lalabas na UP, ibibigay ko sa inyo. Ayos. At saka, hihintayin ko ang regalo. Hiwa na. Sandali. Naalala ko, may aso kayo, di ba? Dalhin ninyo ang kulungan ng aso rito.
Mamaya papasok ko ang batang ito sa kulungan ng aso para tumahol na parang aso. Sige, kukuha ako mamaya. Batang yan. Talo ka na sigurado. Napili na? Ganyan maliit na walang kwentang bato. Anong lalabas? Tanga ka ba? Iyan ay basurang piraso lang. Hindi sulit kahit 100 pesos. Sinabi ko na, walang kwenta siyang yan. Paano siya magdushi? Mukhang napahiya lang siya. MSE. Mukhang. Ang aking Chanshan Tsuelian. Hindi nalalabas. Hindi pa tapos ang laban. Magkonklusyon ngayon? Maaga pa para dyan. Hindi mo yata. Inaakala pa ring mananalo si Huang Yong. Di ba? Ano? Walang lumabas. Tama ang hula ni Huang Yong. Ano? Paano posible na walang lumabas? Nagsasabwatan ba kayo? Wang, nandito si Kinyi. Ako pa ba? Gagawa ba ako ng daya? Bitawan siya. Hoy. Dito sa piraso ko, walang lumabas. Sa'yo lalo na hindi. Lilitaw o hindi? Malalaman natin lahat. Huang Yong, sobrang tiwala ka ba talaga? Huwag kang mag-alala. Maglalabas ng green ang pirasong ito. Ang ganda ng green nito. Tama na ang yabang. Kahit anong green, hindi ka papantay sa kayabangan mo. Ayos na, 5 sad na ang benta. Ang pirasong ito, hindi mo na pwedeng palitan. Ipakut nyo na. Ayos na. Huwag sayangin ang oras. Sa round na ito, tabla malamang. Kingye, kukuha ako ng pangalawang bato. Hoy bara, antayin mo lang. Sinasabi ko lang. Ikaw na rin kumuha ng pangalawa. Hindi na kailangan. Dito na lang ako tumaya. Kumpiyansa ka talaga. Hindi ko masasabi ang iba. Pero sa dushe, Hindi ako natatalo. Hahaha. Akala mo patalsikin mo ang ngipin ko sa pagtawa? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Akala mo hindi ko alam kung gaano ka kalakas? Kinyi. Tumatama, naging Imperial Green. Ha? Imperial Green. Tingnan ko nga. Tama nga. Imperial Green nga. Ang kulay nito. Umaabot ng milyon-milyon. Congrats sa'yo, Huang Yong. Hindi pwede. Ang taong to, paano siya makakapagtaya ng dushi? Mandaraya yata. Baka malilin lang siya. 10 milyon. Mahal. Tayong hindi na maghiwalay, okay. Basta ibigay mo lang ang Yupay sa akin. Ibigay mo sa akin. Ngayon gabi, hindi, mamaya na. Tayo na, punta na tayo sa hotel. Pengshu. nilalaman mo na akong nanaig ng pagkasuklam. Mahal, nagkamali ako. Patawarin mo na ako this one time. Lumayas ka. Hoy bara. Kahit bigyan na kita ng 10 milyon, hindi ka na makakabangon. Hindi lang 10 milyon. 100 milyon. Ayon sa ating duzu. Kailangan mong bilhin. Ang Yupay na inalok ko. Huwag kang mangarap. Ano? Babaliktarin mo ba ang usapan? Babaliktarin ko nga. Anong magagawa ninyo sa akin? Yay! Payo ko huwag kang makialam. Kung pasahin mo kami ni Kinye, maari ka ring mawala. Tarantadong bagay. Ang babaeng ito ay ang presidente ng Yi Shijituan. Yung kaiwang at ang kayamanan nila. Sa harap ng Yi Shijituan, wala yan. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, top din mo ang iyong duju. Kung tumaya ka, panindigan mo. Ipatupad mo ang ipinangako mo ngayon din. Kinye, bigyan ninyo ang taong ito ng 100 milyon. Hindi ako mapapayapa. Gago ka. Si Huang Yong naman, ang nobyo ni Yi. Hindi ko pinapayagan na insultuhin mo siya. Si Huang Yong ang asawa ko. Asawa, patawarin mo na ako ngayong isang beses. Promise, hindi na maulit. Patawarin mo na ako, asawa. Wang King, kunin mo ang pera. Kapag nadapa, tanggapin mo. Huwag mong sabihin na si Huang Yong ay ang nobyo ni Yi. Kahit wala siyang pwesto o impluensya. Hindi kita papayagan. Sirain ang mga alituntunin ko. Kinye, handa akong magbayad ng pera. Pero hindi ko talaga. Ibibigay ito sa basurang yan. Ano ang tingin nyo? Ibibigay ko sa inyo at sa pamilya ye. 50 milyon. Bilang paghingi ng tawad. Ayos ba yon? Akala mo sino ako? Agad mong ipadala ang pera kay Huang Yong. Kung hindi, pairalin ko ang pagbagsak ng pamilya ninyong Wang. Malupit si Kinye. Kapag sinabi niya, ginagawa niya. Ang lakas ng pamilyang ye. Mas mataas pa kaysa sa amin sa Wang. Kailangan muna nating ibigay ang pera kay Huang Yong. Babalikan natin at kukunin muli paglipas ng panahon. Umalis kayo. Hoy bara. Mapalad kang gayong araw. Huwag mong kalimutan yan. Sige. Handa akong makipagsabayan anumang oras. Bumangon ka. Nagkamali ako. Totoo, nagkamali talaga ako. Hindi na maulit. Hiwalay na kami. Asawa, Umalis ka, asawa. asawa. Xiao King. Ayusin mo ang tao mo. Huwag mong sirain ang mood ng aming mahal na panauhin. Nakakahiya silang gayan. Bumangon kayo diyan. Ginoong Wang. Kinye. 100 milyon. Na-transfer na. Sa card ni Huang Yong. Xiao King. Maaari na kayong umalis. Kinye. Alam. Tara na.
Hehe. Huang Shenyi, matalim ang mata mo. Kahanga-hanga. Inaanyayahan pa namin si Kinye. Tuparin ang pangako. Ako, Qin Zihai. Salita ko, pinaninindigan ko. Sandali lang, magpapadala ako ng tao. Dadalhin nila ang Chanshan Suelian sa bahay ng Ye. Pinye, handa akong bilhin ang Chanshang Suelian sa market price. Sabi mo, ibibigay mo nga. Walang hinihinging bayad. Pero may isang bagay lang. Gusto ko. Pakitulungan ni Doc Huang Yong. Sage, sabihin nyo. Sa loob ng 3 araw, magkakaroon ng Jianbao Hui. Inaanyayahan ko si Ginoong Huang Yong na dumalo at suriin ang mga bagay. Hindi pala siya basta-basta sumagot. Kaya pala gusto niya akong patulungan sa pag-Jianbao. Ayos din. Baka sakaling makahanap ako ng magandang deal sa Jianbao Hui. Salamat, Kinye. Jianbao Hui. Dadalo ako at darating ako on time. Sage, Yung imbitasyon, palala lang, papapadaan ko ang tao para sabay-sabay nilang dalhin sa bahay ng Ye. Kinye. Hindi na kami magpapabagabag. Kinye, uwi na po kami. Babalik kami para magmanuman sa ibang araw. Siege, mas mahalaga ang pagligtas kay Ilaw. Sige, pasok. Huang Yong, paano mo ginawa yan? Ano? Paano mo nalaman? Kukmayo sa loob ng bato. Yan ba? Ako. May likas akong pang-amoy pagdating sa mga yupay at bato. Medyo sensitibo. May talento talaga. Totoo yan? Siyempre naman. Swerte na may inihanda akong palusot. Kasi kung hindi, mahirap siyang lokohin. Tama, Yi. Tama, Yi. Pag sumali ka sa Jianbao Hui, may kailangan ba akong bantayan? Maging mapagkumbaba ka lang pagdating ng araw na yon. Huwag kang maging arogante tulad ng kanina. Madaling makasakit ng loob ng iba. Sobra ba akong mayabang kanina? Kung alam ko lang na si Kinye, ganun ka kakatibay at mapagkakatiwalaan. Kumuha sana ako ng mas mahal na bato para mas malaki ang talo ni Wang King. Sa kumpiyansa ang pamilya Wang, 100 milyon. Parang binugbog mo si Wang King inalisan ng bala. Pag uwi niya, hindi niya may explain sa pamilya. Ayos naman. Kung maglakas loob pa siyang mang-abala sa akin, sisiguraduhin kong mas masahol pa ang kamatayan niya. Walang utang na loob. Natalo sa pagtaya ng 100 milyon. Tapos babalik pa rin siya. Tangay, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Sasabihin ko sa'yo, babawiin ko pati ang puhunan. Ibabalik ko ang pera. Gago ka pa, sinusubukan mo pang tumaya. Tangay. Sa 3 araw, may Jianbao Hui. May alam ako galing sa loob. Kakayanin nating kumita ng hindi bababa sa 100 milyon. Impormasyon mula sa loob. Mapagkakatiwalaan ba yon? Garantisadong mapagkakatiwalaan. At saka tatay, hindi mo ba kilala ang kakayahan ko sa pag-aapres? Hindi mo pa ba nakikita? CJ, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. 3 araw lang. Bawiin mo ang pera para sa akin. Kung hindi, huwag ka nang umuwi. Huwag kang mag-alala, tatay. Mas magaling na ba si Ilaw? Tingnan mo, epektibo nga ang Chanshang Suelian. Mukhang lolo. Kitang-kita mas gumanda na. Uminom pa ng 3 araw. Tiis lang, gagaling din. Ito ba ang doktor na dinala mo para kay Lolo? Ang doktor na tinawag mo? Anong kleseng doktor yan? Wala yan, hindi espesyal. Isa lang yan na batang pogi na wala pang karanasan. Kuya, Huang Yong ang nagligtas kay lolo. Walang duda, yun ang nagligtas? Ang sakit ni Lolo. Dati namang si Zheng ang nagpagamot. Siya ang nagdala kay Jiang Shenyi para tumusok. At siya lang ang nakaayos noon. Sa kapangyarihan ba niya? Tama. Isipin mo, anong klaseng tao si Jiang Shenyi? Kung siya hindi napaayos, paano pa makakaya ng isang batang wala pang alam? Hindi niya kayang magpagaling. Mukhang niloko kanila. Kuya, ano ba talaga gusto ninyong sabihin? May narinig ako na malalim ang ugnayan niya sa'yo. Totoo ba yun? Kung totoo at saka? Hindi ako makapaniwala na inamin mo pa. Parang nagkakaisa kayo para linlangin si Lolo. Niloloko ninyo si Lolo. Ano ba yung sinasabi mo? Balak mong agawin ang kontrol ng kumpanya? At ginamit mo pa siya para lokohin si Lolo? Nagsisinungaling kayo. Ikaw ang nagsisinungaling. Jiang Shenyi. Ipakita ang huling resulta ng diagnosis. Sabihin mo sa lahat. Base sa pagbasa ko ng pulso, ang sakit ni Ilaw ay dulot na matagal na pag-inom ng isang kronikong lason. Yiyi, ang matandang ito nitong mga nakaang araw, ay palaging nasa tabi mo. Pinakain ninyong lason ang sariling lolo? Ang tinding puso mo? Sinisiraan ninyo siya ng walang ebidensya. Kung gusto nilang magparatang, laging may dahilan sila. Ikaw, Jiang Shenyi, akala ko na puro kahinaan lang ang kakayahan mo sa medisina. Di ko inakala na pati etika mo ay ganito kasira. Ang mga taong katulad mo ay hindi nararapat maggamot. Sa larangan ng medisina, ako ang otoridad. Ano ang karapatan mo? At nangangahas kang kwestiyonin ako? Sage, kaya sabihin mo, anong klaseng lason ang tinataglay ni Ilaw? Paulit-ulit mong sinabing na si Ilaw ay nalason ng kronikong lason. Sage, sabihin mo kung ano iyon. Ito. Paano? Hindi masabi. Kung hindi masabi, ano pa kung hindi tsismis? Huling bises hindi ko pa natatapos ang konsultasyon. Tinapyas mo na ako. Hayaan mo akong subukan muli. Sigurado akong magkakaroon ng sagot. Huang Yong, si Jiang Shenyi ay
Isang tunay na haligi sa larangan ng medisina. Hindi dapat siya tinatapakan ng ganyan. Ikaw naman. Sinyasat ko na. Wala ka pang lisensya sa pagpraktis. At naggatapang ka pa na gumamot ng iba. Anong sinasabi mo? Wala kang ang lisensya sa pagpraktis. Yi, pinapapasok mo pa siyang maggamot. At sinasabi mong hindi ito pagtatangkang pumatay. Tawagin ninyo. Dakpin ninyo siya at i-turn over sa autoridad. Sino ang ahas na kumilos laban sa kanya? Ay, wala kang konsensya. Kitang-kita, kayo nga pala ay magkakasama. Ano ba ang pinag-awayan ninyo? Lolo, hindi maganda ang pakiramdam mo. Pumasok ka, humiga ka na. Ako ang bahala rito. Huwag kang magpanggap na bahala ka. Ikaw pa ang nagpapahamak sa matanda. Boss, huwag kang mang-imbento ng kwento. Ama, sino ka pa naman na pinapahalagahan mo siya ng ganoon? Kaya nga siya nakipagsabuatan sa mga tagalabas. Dumating para patayin ka. Bakit ka pa tumutulong sa kanya? Sinasabi mong sinaktan ako ni... Anong ebidensya niyan? Yilaw, nakasyasat na kami ni Jiang Shenyi. Ang karamdaman ninyo ay dulot ng chronic na lason. Tama. Pinapangako ko batay sa aking etika bilang doktor. Hindi ako nagkamali sa diagnosis. Anong etika ang meron ka? Inusig mo ba si Jiang Shenyi? Tawagin ninyo. Baliin ninyo ang mga binti niya. Si Huang Yong ang nagligtas sa akin. Huwag kayong umabuso. Jiang Shenyi, sinasabi mong nalason ako. Anong patunay? Yilaw, isipin ninyo. Ang karamdaman ninyo, hindi ba biglang sumiklab? Nangyari ba ito ng biglaan? At nagkataon bang nandoon si Huang Yong? Pero si Huang Yong na ito, wala siyang lisensya sa pagdodoktor. Ngunit nagawa niyang gamutin kayo. Hindi niyo ba nakikitang napaka-coincidence? Maliban kung ano? Maliban kung ito ay planado na. Huang Yong, may sasabihin ka pa ba, Huang Yong? Kung hindi mo ito ililinaw ngayon, huwag mong asahan na makakalabas ka ng pintuan ng pamilya Yi. Kitang-kita naman yan. Walang saysay na makipag-usap sa kanya. Buti nga, mukha kang sismoso. Ikaw pa nagpagod magwawaksi ng sismis. Akala mo matatakot ako sa inyo? Papahamak na, pero gigil pa ring magsalita. Hindi ba ikaw ang nagsabing? Ikaw daw ang Daisanbei daw ng medisina. Tatangging mo ba makipagtunggali sa akin sa medisina? Ano ba naman ang pinagpapanggap mo? Anong karapatan mo para makipagkumpetensya sa akin? Kahit manalo ka, hindi rin ako kikilalanin ng dangal. Panaginip lang yan, sikreto lang ang puri. Sa tingin ko nga, hindi mo kaya, di ba? Walang kwenta ka. Yalaw, huwag magpadalos-dalos. Huwag basta maniniwala sa sariling sabi ni Jiang Shenyi. Mas mabuti sundan na lang ang sinabi ni Huang Yong. Magkompetensya tayo. Tingnan natin kung may totoong kakayahan siya. Isang subok lang, mapapakita agad. Huang Yong, paano mo gustong makipagkumpetensya? Gawin natin ngayon agad. Magpatingin para sa lahat ng narito. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis magdiagnose at sino ang mas tama ang hula. Ang may mas mataas na kakayahan ang mananaig. Jiang Shenyi, hindi mo ba lagi sinasabi na, alsong si Huang Yong, asam ka bang makipagsapalaran sa kanya sa isang laban? Sige, laban na. Hindi ako naniniwala na. Ang isang taga-baryo talaga marunong magamo. Teka, Yilaw. Kung matatalo si Huang Yong, ibig sabihin si Yi at siya ay magkakampi. Tama. Si Yi siya mismo ang nagdala sa kanya para magpagamot sa inyo. Malinaw na may masamang intensyon. Anong ibig mong sabihin? Kahit sinasadya ni Yi o hindi niya sinasadya, hindi siya makakatakas sa pananagutan. Hindi siya kaapat-dapat na maging tagapangulo ng kumpanya. Kayo, kung sa bagay nakipagsabuatan kay Zheng, gusto ninyong pilitin akong umalis. Ang mali ay mananatiling mali. Bakit kayo natatakot? Kayo ba'y? Maniwala kayo sa akin. Hindi nila magagawa. Kung si Huang Yong ay talagang isang manloloko, uwi ako at bababa sa posisyon. Bibigyan ko ng upuan ng iba. Talaga ba? Sinabi mo yan ng personal. Huwag mong baliktarin ang salita. At kung kasinungalingan ang paninira ninyo kay Huang Yong, kaya kailangang yumuko kayo kina Huang Yong at kay Lolo, at magpangalan at huminging tawad. Anong sinabi mo? Ano ba ang posisyon namin? Yumuko at mag-sorry sa kanya. Ano nang ikinatatakot mo? Kahit pa marunong itong bata sa gamot. Mas magaling ba siya kay Jiang Shenyi? Mas mataas ang kanyang kakayahan? Tinakot lang tayo ng babae. Sige, subukan natin. Huang Yong, ang buhay mo, kinukuha ko ngayon. Ako muna. Maari bang tignan ninyo kung may sakit ba ang katawan ko? Walang problema. Panalo na kami. Lene. Huang Yong, ikaw na. Hayaan mo siyang magpatuloy. Habulin mo ang kamatayan pero di mo alam. Isang manloloko sa lansangan at nangahas pa na magpasiklaban sa harap ni Jiang Shenyi. Huang Yong, kung hindi mo siya susuriin, paano mo malalaman ang kalagayan niya? May paraan ako. Nakalagay sa taya ko. Ang posisyon ng chairman. Lahat ko nang inilagay. Huwag mo akong bigyan. Kailan pa kita niloko? Yi. Walang sakit, walang kirot. Ikaw na. Hindi pa. Sunod. AM, nagpapakitang misteryoso ka pa. Naggapanggap ka. Sige, magganggap ka lang. Parang naghihintay ka. Pagkatapos magdiagnose ni Jiang Shenyi, tapos kukunin niyo lang ang sabi niya. Masasabi ko ng malinaw sa'yo. Lahat ng narito Ay may sakit. Sinong sinasabing may sakit? Ako ang doktor. Kung sasabihin kong may sakit ka, may sakit ka. Mang-insulto ka sa akin? Papatayin kita. Tigil, tama si Huang Yong. Ang diagnosis niya.
Iba sa kay Jiang Shenyi. Jiang Shenyi. Ayon kay Huang Yong, ituloy mo ang pagsusuri. Tuloy. Probinsyano. Ikaw na. Hindi mo ba sinabi na tayong lahat may sakit? Ituro mo nga. Kung mangahas kang magsalita ng kalokohan, tingnan mo kung paano kita papatayin. Mandaraya. Tingnan ko kung paano ka magpapatuloy sa pakunwari. Sige na, Huangyong. Kitang-kita ang mga sintomas. Kailangan pa ba ng pulso? Huang Yong, huwag kang maging mayabang. Hindi ito biro, huwag gawing biro ang bagay na ito. Yelao. Akala mo ba na nagbibiro ako mula nang pumasok ka rito? May ilang beses kang bahagyang kumawala ang tiyan mo. May malakas na amoy ng gamot sa iyong aura. Kung hindi ako nagkakamali. Kanina ka pa na-diagnose sa ospital na may cervicitis. Nagdudura-dura ka. Totoo ba o hindi? Alam mo iyon ng husto. May malalang high blood pressure ka. At bahagyang diabetes naman. Tama ba o hindi? Ang sakit ko ito. Kapag pamilyar ka sa akin, malalaman iyan ng lahat. Sigurado akong sinabi ito ni Yeyi. Bakit naman niya sinabing, malusog ka, walang sakit, walang kirot, high blood pressure at diabetes. Walang nakita ang mga doktor. Anong klaseng manggagamot ka? Mga tito't tita. Ano ba talaga ang ibig ninyo? Klaroong kamakailan napunta kayo sa ospital. Tinutulungan ninyo siyang magsinungaling. Wala. Huwag kang basta magsalita. Kami naman, wala kaming tumutulong. Konting sakit lang to. Walang malaking problema. Sino ang mag-intindi? Nagpapaikot pa kayo. Kitang-kita kung kayo ay nakipagsabuatan kay Zheng. Sikretong kasunduan. Akala ninyo hindi ko napapansin yon? Ama na, lahat, manahimik kayo. Yelao! Malinaw na ang nangyari. Kitang-kita kasabwat sila. Yi, ginagawa namin ito para sa'yo. Si Huang Yong, anong klaseng tao siya? Kahit marunong siya maggamot, anong ibig sabihin nun? Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Yay! Kung magpapakasal ka kay Zheng, iyon ang matalinong desisyon. Yiyi. Hindi mo iniisip ang sarili mo. Dapat isipin mo rin ang pamilya Yi. Inalaki ka ng pamilya Yi. Hindi nila inalagaan ka ng ngalang kapalit. Tumahimik kayong lahat. Ngayon, huwag nating pag-usapan ang kasal ni Yi. Pag-usapan na lang natin ang kondisyon ng sakit. Yay! Mukhang madalas kang nakaupo. Maaring problema ang lower back mo. Mamamasahe kita mamaya. Tatapalan kita ng 2 karayom. Tiyak, gagaan ang pakiramdam mo. Inangahas mong hawakan ng babae ko. Baliw ka ba? Zeng! Pinapayuhan kita. Pumunta ka sa lehitimong ospital. Magpa-check up ka na. Ang problema sa kidney ay totoong sakit. Kailangang gamutin iyan. Tumahimik ka. Huwag mo akong siyaan. Sa parteng yon, sobrang lakas ako. Si Jiang. Hindi ba ipinagmamalaki mong si Jiang Shenyi ka? Paano nga ba? Hindi mo magamot ang kidney deficiency ni Zeng. At saka, Jiang Shenyi. Sinasabing late-stage liver cancer ka mismo. Hindi mo ba naramdaman? Totoo ba yan? Late-stage ba ang cancer mo? Pumunta ka sa ospital, saka mo malalaman. Paalam muna ako. Huwag kang umalis, paalam muna ako. Ako na muna alis. Jiang Shenyi, bumalik ka. Zeng. Yung inarkila mong Jiang Shenyi, lahat silang tumakas. Hindi ka pa alis. Gusto mong kumain ng libre? Sig. Huang Yong. Maghihintay ka sa akin. Patayin kita balang araw. Zheng, Lolo. Malinaw na ang katotohanan. Ang husay ni Huangyong sa medisina ay mas mataas pa kaysa kay Jiang Shenyi. Hindi pa ako nalilito. Alam ko kung sino ang mabuti at sino ang masama. Malinaw yan sa akin. Kanina po. Ang impluensya ng pamilya Zeng ay hindi bababa sa puwersa ng amin Ye. Hindi sila pwedeng direktang siraan. Kaya, kailangan magtiis. Kaya napilitan kaming pabayaan si Mr. Huang. Yelao. Malaki ang tulong ni Yi sa akin. Gawa ko lang ang nararapat. Yay. Huang Yong, mabuti ang pagkatao niya. May mabuting panlasa ka. Yelao! Hindi kami yung iniisip nyo. Ha. Lumaki kang kasama ni Ilaw. Ano ba ang balak mo? Hindi ba alam ni Ilaw? Ha. Huang Yong, ngayon, sa harap mo, bilang lolo, magpapahayag ako. Tungkol sa relasyon mo at ni Yi. Sinuportahan ko kayo ng lubos. Ha. Lolo, kung ganon, kung lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan, uwi na kami muna. Kailangan kong sunduin ang anak sa klase. Teka, magkasorry muna kayo kay Huang Yong. Pasensya na. Isang maliit na bagay lang naman ito. Kailangang pag-usapan pa ba ng ganito? Pasensya na nga, ha. Ganyan lang ako kalaki ang puso. Gusto niyo pa ba magtrabaho sa kumpanya? Nais niyo manatili ba sa trabaho? Tatay, bakit ka tumatayo sa tabi ng isang tagalabas? Si Huang Yong ang nagligtas sa akin. Kayo mga anak na di marunong magasalamat. Okay lang kung di kayo nagkapasalamat. Pero magkaisa pa kayo with a tagalabas. At pinagsasamantalahan niya. Akala mo sobra kitang pinapansin. Ginoong Huangyong. Pasensya na po. Patawarin niyo kami. Asalanan ko ito sa pagkakataong ito. Aos puso akong nagsusori sa inyo. Kahit na ang paghingi namin ng tawad, tila walang puso. Pero dahil kay Yelao, paminsan-minsan tatanggapin ko na. Ikaw, Yelao,
Para hindi magwala yung taong apelidong Jiang, huwag ninyong kausapin siya kamakailan. Huwag niyo siyang makita nitong mga araw. Hindi ba siya late-stage cancer? Nilalaro lang namin siya. Nagpapanggap lang kaming magkasintahan. Huwag mo sanang seryosohin. Kailangan lang magmukha totoong magkasintahan. Kung hindi, baka isipin ng iba na hindi kami nagkakasundo. Salamat. Ha? Sinuroy-suri ko na. Ang mga bahay sa Yunding Tiangong, hindi basta-basta nabibili kahit may pera ka. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala nga akong karapatang tumingin ng bahay. Baka wala akong chance man lang. Nag-aalala lang ako. Para sa seguridad ni Auntie at ni Nono. Ang security dito, pinakamahusay sa buong lungsod. Kaya kontento ka na. Tara, ano tingin mo sa bahay na yan? Hindi ba to? Si Huang Yong ba yan? Kilala mo siya? Kaklas namin noong high school. Nax, ikaw nga pala. Huang Yong. Ayos naman ang takbo mo. Nakakatingin pa ng bahay dito. May pera ba siya? Di halata. Mukhang may sumabit na mayamang babae. Ang ganda. Huwag kayong maniwala kay Huang Yong. Isa lang siyang mahirap na taga-baryo. Bakit hindi ninyo ako isipin? Hey, Zuokyang, naalala mo pa ba? Noong high school pa si Huang Yong, para kumitang pambuhay. Araw-araw niyang hinuhugasan ang mabahong medyas mo. Haha. Ang dami nating alaala ng kabataan. Tawa na kayo? Ano? Ikaw ang gumawa? Tapos ayaw mong may magsabi? Miss, magkaibigan tayo, okay. Sumama ka sa akin. Mas maraming pag-asa sumama sa akin kaysa kay Huang Yong. Ikaw ba ay empleyadong Yeshijituan? Kilalang kilala mo rin ang Yeshijituan, di ba? Tiyak na pagsasabi. Si Zuokyang ang supervisor ng proyekto. Siya ang paborito ni Yezong. Yezong? Aling Yezong naman? Ang kasalukuyang presidente. Si, Bakit hindi pa kita nakikita dati? kilala mo rin si Yezong. Huang Yong, tara na. Sino ang nagsabing alis ka na? Sumagot ka kapag tinatanong ka. Wala akong interes na makipag-usap sa'yo rito. Walang saysayang-sayangin ng oras. Ang laki ng bibig mo. Zuokyang, alam mo ba kung sino siya? Ha? Hindi mahalaga kung sino siya. Kung gusto mong bumili ng bahay dito, kailangan mo munang dumaan sa pagpayag ni Yeshijituan. Tama. Yunding Tiangong ay proyektong dinedevelop ng aming grupo. Hindi ito basta-bastang lupa. Hindi pwedeng basta-basta pumunta. Sinumang tao man dito humanap ng bahay. Hoy, ganda ng babae. Hindi ko sinasabi na. Sinasabi ko lang hindi ka basta-basta. Nag-aalala lang ako. Nalinlang ka ng batang iyan. Ikaw pa, mag-aalala ka pa rin? Bahala ka sa sarili mo. Maganda. Ganito lang ang kles. Kakataboy lang misis niya. Sa ulo, nakasabit pang napakalaking sombrero. Ganitong uri. Magugustuhan mo pa siya? Huwag kang magpalabis. Sobra na yan. Anong gayon? Huang Yong, anong andas ka? Anong karapatan mo na bumili ng bahay dito? Umalis ka rito, agad. Tama, kahit may pera kayo. May karapatan ba siya? Ikaw ba ang magpapasya? Maganda, bago ka magsalita, isipin mo ang kahihinatnan. Isang tawag lang kay Zuokyang namin. Huwag mong sabihing hindi kayang bumili ni Huang Yong. Kahit ikaw, hindi kayo makakabili. Zuokyang at Li Jiao, bilang dating kaklase, paalalahanan ko kayo, mas mabuti na bawiin ninyo ang sinabi kanina. Kung hindi, kayo ang mananagot sa bunga. Aba, cute ka pala. Anong karapatan mo? Para bang banta ka sa akin rito? Aray, nakakatakot. Natakot ako. Isa pa. Huling pagkakataon. Lumayo kayo. Ano ba kayo? Paano ninyo nagawang kausapin ng ganyan si Kuya Kiang? Kayo na naman, kayo na magkaibigan. Wala ang bodyguard mo ngayon. Papapatayin kita. Suntukin ninyo siya. Tigilan ninyo. Alam nyo kung sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Dito sa teritoryo ni Kuya Kiang. Kahit dragon, paikutin ko. Kahit tigre. Papahimlayin ko. Isang leksyon lang kay Huang Yong, sapat na. Itong magandang babae, itago nyo para sa akin. Ganun pala trip mo to. Ako naman, pwede rin akong maging malamig. Kung ganon, kasama mo ako ngayong gabi. Paglingkuran mo ako ngayong gabi. Bibigyan kita ng 40% diskwento sa bahay. Huang Yong, noong nasa high school ka, wala kang kwenta noon, mas mababa pa sa aso. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano ko lalaruin ang babae mo. Hindi ninyo narinig ang utos ni Kuya Kiang? Sugod. Guardia. Lemmy. Guardia. Sasabihin ko sa'yo, ang mga gwardiya ito, Kakaparid ko sila. dito, kung paano kita gustong gantihin. Ganyan din ang gagawin ko. Mukhang, kailangan nang ayusin ang aming Yeshijituan. Talagang kailangan linis. Sekretarya Ken. Nasa sales office akong Yunding Jiangong. Tawagin mo agad ang responsible rito. Para pumunta sa akin. Ang galing mong magpanggap ah. Gandang babae, alam mo ba kung sino? Ang responsible ng project na yun ding. Sino siya? Apa ko. Ipinapadala ko si Tito Zuo para ayusin ka. Nakakaisip naman siya, no? Apa, bakit ka nandito? Ang cute mo naman. Dali, lumuhod ka at humingi ng kawad kay Yizong. Yezong, Anong Yizong? Apa, nagkamali ka yata. Ang bulag naman ng mata mo. Ang taong ito ay mula sa aming Yeshijituan. Paano mo nagawang bastusin siya? Nagkamali ako. Nagbibiro lang ako kanina. Supervisor Zhu, hilahin ninyo silang tatlo at batukin. Sage, Yay, wala akong kinalaman dito. Bayaw. Ikaw ang totoong bayaw ko. Ako'y nagkamali, hindi kita nakilala. Tulungan mo naman ako. Patawarin mo na ako ngayong beses. Huang Yong,
Dahil sa matagal na nating pagkakakilala, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Papalampasin kita. Bakit mo ako ginawa ng ganyan kanina? Ikaw ang nagpasimula, huwag mong sisihin ang iba. Huwag mong sisihin ang iba. Seguridad. Patay na ba ang mga security guard? Ang babi ko. Hayaan ninyo akong ayusin ito mismo. Ngayon, babaliin natin ang mga paa niya. Kung ganoon, huwag ka nang maging supervisor. Opo. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Kitty, huwag dito. Inapahiya mo ako. Umalis ka. Huwag mong pasinin sila. Tingnan muna natin ang bahay. Sage, Ang dekalidad na villa na ito. Halaga 50 milyon. Kumusta? puntahan natin at silipin. Kung ok lang. Sage, ito na. Ana, ang villa na to. Talaga bang binili mo ito? Hipag, lilipat ka rin ba dito? Maninirahan ka kasama namin? No, huwag kang sigaw-sigaw. Sana nagustuhan ninyo ang lugar. Siyempre nagugustuhan namin ang piniling hipag. Tara, dalhin kita para silipin ang kwarto mo. Sige. Ana, sabihin mo sa mama ang totoo. Ang villa na to, ay ba, si Iye ba ang nagbayad para bilhin ito? Mama, ako mismo ang bumili nito. Kalokohan yan. Saan ka magkakaroon ng ganyang pera? Mama, ang anak mo ngayon, yumaman na. Ang babaeng ito, si Iye, nagustuhan siya ni nanay, pero anak siya ng mayaman. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa iba. Hindi ako umaasa kay nanay. Kita ko ang perang ginamit sa villa na to. Mas mabuti nga kung ganyan nga ang sitwasyon. Makabagay ninyong mga bata. Hindi na dapat pakialaman ni nanay. Bakit kayo napadpad dito? Asawa, magbalikan tayo. Hindi mabuti sa akin si Wang King. Sinaktan niya ako. Peng Shu, anong ginagawa mo rito? Tayo, tumayo ka muna. Nanay, nagdiborsyo na kami. Huwag mo nang alalahanin siya. Nanay, kulungan mo akong hikayatin si Huang Yong. Peng Shu, tingnan mo ang mga ginawa mo. Paano ka pa magkakaroon ng mukha para humingi kay nanay? Umalalay na ako sa'yo at humingi ng tawad. Ano pa ba ang gusto mo? 3 taon tayong kasal. Hindi ba sapat na yon para sa'yo? Ganun ka na ba kasama? Kung diborsyo ang gusto mo, maglabas ka ng 80 milyon. Ayos lang. Ngayon na ikaw ay may pera, nice mo na bang itaboy ang kapatid ko? Sinusabihan kita, hindi ganoon kadali yan. Walang bawas, 80 milyon, 1 sentimo man. 80 milyon. Hindi naman ganoon karami pera ang kuya ko. Itigil mo yung kagpapakapobre. Nagdushi ang kuya mo. Nanalo siya ng 1 bilyon. Kung hindi siya nanalo laban kay Zheng, makakatanggap ba ang ete ko ng sipa na yun? Anak, talaga bang ganyan karami pera? Mama, totoo, umunlad na ako ngayon. Pero ang pamilya nila, wala akong ibibigay kahit 1 sentimo. Bakit hindi nila tayo binibigyan? Ikaw at si Peng Shu. Hindi pa kayo opisyal na diborsyo. Kaya ito ay ari-arian habang kasal pa. Ay mama, Huang Yong, kung ayaw ninyong magbigay ng pera, okay lang. I-transfer mo na lang sa akin yung binili mong villa. Ilipat mo sa pangalan ko. Mama, nakita niyo ba? Ang pamilya nila, talagang walang hiya. Asawa ko, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Kung mananatili kang hindi magdiborsyo, pwede na kaming walang pera. Lumayas kayo. Kayo buong pamilya ninyo, nakakadiri kayo sa akin. Kung hindi kayo alis, tatawag ako ng security. Tawagin mo sino man, wala yan. Ari-arian ng mag-asawa. Paano hahatiin? Ganon ang hahatiin. Huang Yong, tinawag kita ang bayaw para bigyan ka ng mukha. Binibigyan ka lang ng respeto. Huwag kang maging ungrateful. Ikaw ang hindi marunong. Hindi ka pa ba kontento sa pagkakabugbog kahapon? Ikaw na umaakit ng asawa ng iba. O, Q, may mukha ka pang magsalita. Ako, Huwag mong akalaing hindi ako pumapalo sa babae. Kayong tatlo, umalis na kayo ngayon. Hindi ba ang gusto nyo ay mangikil ang pera? Saj, ibibigay ko. nasa loob nito. Magkano? 50 milyon. Sag, 50 milyon na lang. Pero kailangan ninyong garantiyahan. Kapag nakuha ninyo ang pera, huwag na kayong babalik. Huwag ninyong istorbohin ang pamilya ni Huang Yong. Siyempre. Umalis na tayo. Si Yaoning, may pera na tayo sa wakas. Bukas pupunta ako tignan ang villa. Bibili ako ng mamahaling kotse. Huwag ka nang umiyak, anak. Kung nandito ang 50 milyon, sulit na tayo. Hipag, kahit talagang yumaman ka, hindi mo pwedeng ipamigay libre sa kanila. Huang Yong, kailangan mong mag-isip ng paraan mula ngayon. Ibalik mo ang perang ito kay Iye. Walang kaso, tita. Hindi nila matatanggal ang perang ito. Hindi nila alam ang password. Mali! Mali ang pananaw mo. Hoy, Secretary Chan. Ipapadala ko ang isang recording at video sa'yo. Sabihin mo sa security, dakpin ang 3 tagapeng. Ihabla sila ng pangingikil. I-report ito sa pulis. At ipakakaso silang abogado. Nag-record ka? Siyempre, hawakan natin sila bilang ebidensya ng pangingikil. Ang talino mo talaga, Hipag. Kasalanan kuya ko, masyado siyang maawain. Yiyi, kailangan ba talagang idaan hanggang pagre-report sa pulis? Tita, nakita mo rin naman. Gaano kahaluan ng pamilyang to? Ganyan ang mga ganito. Walang hiya at basura ang mga to. Kailangan lang natin silang pahirapan ng konti. Mama, tama si Miss Yi. Sa ugali nilang yan, babalik sila. Magpupulit ang panghaharas sa atin. Sabi ko na ba sa'yo,
Huang Yong, inakala mo matapos na ang plano mo. Maari mo bang sambitin kay Mister? Pakiusap huwag niya kaming hulihin. Ayoko ng kulungan. Peng Shu, dali, sabihin mo kay Huang Yong na lumapit at linawin. Wala kaming nilulustay. Ito ay ari-arian sa loob ng kasal. Peng Shu. Hindi na tayo mag-asawa. Makita tayo sa hukuman. Siya at ako. Magsisimula munang ayusin to. Kayo naman, umuwi muna kayo doon. Mamaya hahayaan ko si Secretary Chan. Napaalisin sa Security Department. Ang mapulubi at traidor. Hindi na muling may papapasok. Para guluhin si Auntie at si Nono. Maraming salamat, Miss Ye. Mama, Bakit ka sobrang maginoo sa iyong hipag? Magagalit yung hipag. Di ba, hipag? Nono. Alagaan mo si Mama. Ako at si Yi. Pupunta pa kami sa Jianbaohui. Kung may kailangan, tatawagan kita. Bakit halos saan man tayo, nandyan siya? Tao to, malas siya. Zeng, siya ba yun ang tinutukoy mo? Siyempre naman, sino pa ba naman? Kayo dalawa, anong ginagawa ninyo dito? anong pakialam mo? Tumabi kayo. Ang pamilya naming Zeng ay isa sa mga nag-organisa ng Jianbaohui. Anong pakialam ko? Nangahas kang kausapin si Zeng ng ganyan at gusto niyong pumasok sa venue? Nakakatawa talaga. Ayon sa alam ko, si Kinye, pinakamalaking organizer ng Jianbaohui, di ba? Si Huang Yong ay bisita ni Kinye. Tingnan natin kung sino ang akalain na pipigil sa kanya. Ha? Inaaliw mo ba ako? Akala niya bang makikilala niya si Kinye kahit mag-isa lang? Si Kinyi naman ay ang pinakamalaking negosyante sa lungsod. Aano niya makikilala siya? Ganyang mahirap na tao. Huwag mong isama ang pamilyang Ye. Kahit ang pamilya naming Zeng, kailangan pa ring magbigay ng kaunting paggalang kay Kinye. Nagdanggap siyang kaibigan ni Kinye. Nangangahas siya, naghahanap ng gulo. Huwag mo nang pakialaman sila. Tayo na. Akala mo kaya mong tawagin si Yi? Ay naku. Zeng. Kuya Zeng, bakit ka makikipagtalo sa isang? Bakit ka magagalit sa isang kite na yan? Xiao King. Ito siya, yung sinasabi mo. Siya nga. Niloko niya ang pamilya natin ng 100 milyon. Wang King, kung tumaya ka, tanggapin mo ang pagkatalo. Hindi na tayo mga bata. Ereklamo mo ba ito sa magulang? Ako? Huwag kang mayabang. May utang ka sa akin ng 100 milyon. Pababawin ko yan balang araw. Nangangahas kang mandaya pa ng pera ng pamilya naming Wang. Walang hiya ka. Ikaw ang pinuno ng pamilya Wang Zunyang? Sino ka? Ayusin mo ang anak mo. Mag-ingat ka, baka magdulot ng problema ang bibig mo. Atay. Siya ang panganay na dalaga ng pamilyang Ye. Missy, hindi ko kilala si Huang Yong. Na mabuting kaibigan mo. Pasensya na. Tatay. May baking tayong gayon mula sa pamilyang Zeng. Bakit pa tayo matatakot sa pamilyang Ye? Tumahimik ka, Swale. Huang Yong, hintayin mo ako. Bakit pa natin kailangan pansinin? Ang mukha ng dalagang yon? Ano nang alam mo? Ang alitan ng pamilyang Ye at Zeng. Ang mga pamilyang gaya natin. Wala tayong karapatang makialam. Pero, Walang pero. Binalaan kita. Huwag mo nang galitin ang pamilyang Ye. Lalo na si Ye. Hindi siya basta-basta. Dalaga, papahirapan kita balang araw. Yi, gusto mong sumali sa Jianbaohui. Sabihin mo sa akin. Dadalin kita. Bakit ka kailangang sumama sa taong yan? nakakahiya. Binalaan kita uli. Si Huang Yong ang nobyo ko. Ha? Mag-isa lang siya. Gagawin pa niyang kumunta sa Jianbaohui. Karapat dapat ba siya? Hindi ikaw ang magpapasya kung karapat dapat siya. Mga ginuot ginang. Walang ingay dito. Ayos, dumating ka pa. Tawagin ninyo ang security. Itaboy ninyo ang dalawang yan palabas. Para hindi manuhol ang paningin ni Zeng. Walang imbitasyon sila. Akala nila makakita ng palabas. Nakakatawa. Sino nagsabing wala akong imbitasyon? Halika. Tingnan natin. Wala ka raw noon. Ipakita mo nga. Kung may imbitasyon siya, kakainin ko yan agad. Ano pa hinihintay ninyo? Dali, itaboy ninyo siya. Tandaan ninyo, maging alerto ang mga security mula ngayon. Huwag basta-basta. Pababayaan ang sinuman na pumasok. Ginoo, pakitignan ang inyong imbitasyon. Pukawin ninyo ang mga mata ninyo at tingnan ng mabuti. Aano siya magkakaroon ng imbitasyon? Hindi ba sinabi mong kakainin mo yan? Kainin? Fake yan. Sigurado, fake yan. Suriin mo pa talaga. Ang pamilya naming Zeng ang isa sa mga nag-organisa. Bakit hindi ko alam yan? May gintong kaanyaya pa pala. Ikaw, nangahas kang magdala ng pekeng imbitasyon. Nagkunwaring makapasok. Patay ka. Ginoo, ang imbitasyon ninyo ay totoo. At kayo rin ang pinakamataas na panauhin namin. Pakitanggap po, pakisilip po, pumasok na kayo. Siguro may pagkakamali talaga. Suriin mo pa ng mabuti. Totoo ba o hindi? Hindi ba ko marunong magtukoy? Ginang, kung hindi ka kikilalan kay MR Huang, huwag kayong magtataka kung hindi kami magpakatino sa'yo. Pinakamataas na antas na panauhin. Zeng Zongyuan. Hindi ba ikaw ang nag-organisa?
Anong level ang imbitasyon ninyo? Anong level? Hinahanap mo ang kamatayan mo. Ginoong Zeng, kung magpapatuloy ka pa ng ganyan, atawagin ko na ang seguridad. Ako ang isa sa mga nag-organisa, at akalain mong atasan mo ako. Ito ang patakang itinakda ni Kinye. Tingnan natin sino ang mga has na lalabag. MR Huang, dito po kayo. Magandang aso, tumabi ka. Ikaw, Zeng, ang galit ko ngayon. Kailangang lumabas to. Huwag kang mag-alala. Yung inutil na yan, hindi nakatagal. Mga basura lahat to. Ang totoong kayamanan. Nandoon. Ang Jianbaohi na to. Sa totoo lang, parang pagkakataon para makakuha ng murang halaga. Panalo o talo. Lahat nakasalalay sa mata. Reliable ba ang inside info mo? Huwag kang mag-alala, tatay. Dahil sa relasyon namin ni Zeng, hindi niya ako maloloko. Kasama rin ang pamilya Zeng sa mga organizer. Kung ang balita ay galing kay Zeng, malamang totoo. Kung maayos ang lahat ngayon, kakakitaan natin na hindi bababa sa 100 milyon. Maligayang pagdating sa lahat. Sa Jianbaohi na ito. Simple lang ang mga patakaran. Ang mga susunod na bagay ay pwedeng tingnan at bilhin ng sinuman. Kapag nabili, tapos na, bili na, hindi na pwedeng ibalik. Depende sa paningin ng bawat isa. Ang 3 pang-uwi na kayamanan ay ibebenta sa pamamagitan ng auction. Sino ang magbabayad ng pinakamataas, siya ang magkakamit. Isang Fangzun. Panimulang bid, 2 milyon. Isang Gaiwan. Panimulang bid, 3 milyon. Isang King Si Huiping. Panimulang bid, 5 milyon. Kinye. Dumating na si Kinye. Naku, Huang Yong. Sa wakas, nandito ka na. Matagal na kitang hinihintay. Walang anuman. Halika, halika. Kayong dalawa. Dito po, pakiupo. Taranta ka, bata. Akala mo kilala mo rin si Kinye? Pero, pinalad ka lang. Pinalad. Ipakita mo nga kung gaano ka kaswerte. Si Yi at si Kinye. Sila'y malalapit sa kanya. Na ginawa mo siyang galit? Gusto mo pa bang mabuhay? Huwag mo na siyang galitin. Naunawaan mo ba? Opo, naintindihan ko. Huang Yong, tinawag kita. Gusto kong tingnan mo suriin ito para sa akin. Sabi ninyo nga. Tingnan mo ito. Itong Song Dynasty Rusi na King Hua Huaping. Sa tingin mo, magkano ang halaga nito? Ito ba? Kahit marunong magdushi si Huang Yong, hindi ibig sabihin marunong na rin siyang magjanbao. Kung may masabi siya na, mali, sana patawarin siya ni Kinye. Hahaha. Naniniwala ako sa mata ni Huang Yong. Kung tama o hindi ang hula niya, hindi ko siya papagalitan. Sed. Kinye, sasabihin ko na diretso. Walang ipinagbabawal. Talaga ba? Sobra pang sigurado. Wala kaming nilalaro. Tatay. Ang Fangzun na ito, pinakamababa, nagkakahalaga ng 50 milyon. Gayon ang starting bid lang ay 2 milyon. Kung makuha natin ito, malaki ang kikitain. Ang Fangzun na ito. Bibigay ako ng 2 milyon. 3 milyon. 4 na milyon. Magbibigay ako ng 20 milyon. Huang Yong, kanina hindi ba sinabi mo na? Hindi mo alam? May sama kami ng loob ng pamilya Wang. 2 milyon 100? 30 milyon. Sino tong taong to? Nakasalungat siya sa Wang. Mukhang ganyan. Kaibigan yan ni Kinye. 30 milyon 2 beses. 35 milyon. Batang to, inaasahan mo pang makipagsabayan sa akin? Ang marangal, hindi kinukuha ang hilig ng iba. Binabati kita, Wang. Nakakuha ka ng fake. 35 milyon 1 beses. Nabenta. Wang. CJ. Hindi mo napagagawan, sinasabi mong pek. Mukhang nainggit ka lang. Huang Yong. Makatarungang kompetisyon. Huwag niyo kaming akusahin. Tatay. Hindi mo na kailangang bigyan siya ng mukha. Ito ang patakaran ng Jianbaohi, pero itinagda yan ni Kinye. Si Kinye ang pinakamahigpit sa mga patakaran. Hindi siya magsasalita. Di ba, Kinye? Ang mataas na bid, siya ang panalo. Narinig ninyo, di ba? Huang Yong, nakikinabang ka lang. Akalain mo pang makipagsabayan sa akin? May kaya ka ba noon? Wang. Kakatapos mo lang gumastos ng 35 milyon. Bili ng peke. At kaya ka pang tumawa? Ano ba alam mo? Ang Fangzun na to hindi kukulangin sa 50 milyon. Kita pa ako ng higit sa 10 milyon. Sige. Tuloy ka sa pagtawa. Yung sangkay gaiwan na yon. Awaran ko ng 20 milyon. Zeng direktang 20 milyon. Tiyak na tunay mo laming. Walang duda. Tawaran ko ng 30 milyon. 50 milyon. 100 milyon. Huang Yong, baliw ka ba? Iyay. Ginoong Huang. 100 milyon.
Hindi ito maliit na halaga. Kayo ba dalawa dapat? Mag-usap muna. Naniniwala ako sa panlasa ni Zeng. Taga-baryo ka lang. Anong karapat dapat mong makipagkumpetensya sa akin? 120 milyon. Ang sangkay gaywan na ito, halaga 250 milyon. Kapag nakuha lang, grabe ang kikitain. 2 ka nga. Pinagbenta ko na. Tinulungan pa akong magbilang ng pera. May mag-aalok pa ba? 120 milyon. Tapos nabenta na. Wang, pirma ka na. Ang proyektong ito, kahit na makapahamak ang Wang, malulugi kayo ng 100 milyon. Pero kukunin ko mula sa ibang parte, para ikompense kayo. Kuya Zeng, paano ninyo ibabayad yan? Sa loob ng ilang araw, may Jian Baohui. May 2 kayamanang nandun. Noon, ikaw at ako, magkapataas ng bid para sa isa't isa. Parehong mapupunta sa'yo. Talaga? Ano ako, para lokohin ka lang para sa perang to. Hindi ko gagawin yon para sa ganyang halaga. Pwede naman. Pero kay Kinye, Huwag kang mag-alala. Mahalaga kay Kinye ang mga tuntunin. Siya ba ang babaliin ang sarili niyang patakaran? naintindihan ko. Si Kinye ang talaga, ang pinakamalaking tagapag-organisa ng Jian Baohui. Para sa pamilyang Zeng, malamang hindi sila kikita. Hindi ka naman ganun tanga. Kung ganun. Salamat sa pag-asikaso, Kuya Zeng. Ay, pirma ka na. Kuya Zeng. Ikaw pa rin ang tunay kong kuya. Magkakapatid. Halika, mebebenta agad to ng mahigit 100 milyon. Ang dali namang kumita ng perang to. Huling item. King Si Huiping. Simulang bid, 5 milyon. Wang King. Itong King Si Huiping. Bibili ka ba? Sino mang bibili ta ngayon? Mukhang, walang halaga ang florera na to. Tingnan mo ang tingin ni na Zeng at Wang. Malalaman mo agad. Wala nang kukuha. Kuhain ko na 5 milyon. Talaga bang bibilhin mo? Huang Yong, kahit ako hindi eksperto kitang-kita. Ang King Si Huaping na ito ay modernong gawa. Bakit? Bakit mo pa bibilhin yan? Huwag kang mag-alala. Hindi ako nagkakamali. 5 milyon, isang beses na lang. Kinye, dinala mo ako rito para maglaro. Pag nakuha ko tong bagay na to, ituturing ko itong handog sa'yo. Tanga ka ba? 5 milyon, 2 beses. Wengyong, ibigay ko na sa'yo yang basura. Walang ibang kukuha nun. Taga-baryo, gumastos ka ng 5 milyon sa isang palamuti. Anga ka talaga. 5 milyon. Ariando, nabenta. Kinye, ito. Para sa'yo to bilang paggalang. Aray. Huwang Yong 5 milyon. Hindi maliit ang halagang yan. Ang binili mo. Panatilihin mo na lang. Huwang Yong. Kinye hindi pwedeng mawala sa dangal niya. Taga-baryo, ano raw ang katayuan ni Kinye? Bakit napansinin niya ang ganitong basura? Wengyong, gumastos ka ng 5 milyon. Bumili ka ng basura at ayun lang. At may mukha ka pang magregalo? Wang King, gumastos ka ng 155 milyong para sa 2 pek. Tapos natatawa ka pa ng ganyan. Wengyong, nawala ka na ba sa katinuan? Bumili kang sariling basura. Tapos sinasabing pek ang binili ko. Itong King Si Huaping na to lang. Siguro mga 180 piso lang ang halaga. Narinig mo? Totoo, mga 180 lang. Tapos nagpapakabiga pa sa amin. Ngayon nakikita mo na ba ng malinaw? Siya, si Huang Yong isa lang siyang sikat na walang laman, manloloko. Huwag na kayong makipagtalo sa kanila. Ngayon hindi natin natulungan si Kinye. Kaya hindi rin tayo tutulungan ni Kinye. Huwag kang mag-alala. Sandali lang. Gagawin kong umiiyak sila ng walang luha. Ang kapal ng mukha niya. Parang asawa mo yata ang tumakbo sa akin. Masyado kang na-shock. Nawawala ka na sa katinuan. Wang, Kung hindi mo sinabi sa akin, baka hindi ko pa nalalaman na si Huang Yong. Ang kite pala niya sa totoo lang. anong ipinagmamalaki mo, Wang King? Sasabihin ko sa'yo. Mula nang bilhin ninyo, ang 2 peking yan. Malapit na kayong malapit sa pagkabangkarote. Naniniwala pa kayo sa palililang. Gayon papatayin ko kayong sakit na hindi malilimutan. Mga narito, kayong kakilalang negosyante at mayayaman. Bakit hindi na nating ibenta na lang ang 2 yan? Kita tayong malaki. Kinye, pakiusap. Paumahin ang maestro ng Jianbao. Nagpasya kami. Naibenta ang 2 antigong ito. Pagkatapos ng pagsusuri. Pwede. Hindi maganda. Kung magpupulong tayo ngayon para maggatingin, malalantad agad ang lahat. Kinye, ang 2 antigong ito ay mula sa pamilya Zeng, na ipatingin na sila dati. Para sa akin, hindi na kailangan pang maggatingin muli. Zeng Xiao, natatakot ka bang malantad? Ano ang dapat kong katakutan? Kahit teke nga ang 2. Wala namang malaking problema. Gayon din ang patakaran ng Jian Baohui. Tama. Sa totoo lang, ang Jian Baohui ay malaking pagkakataon para makakuha ng kasortihan. Bumili ka tapos wala ng reklamo. Anagutan mo ang lugi o tubo. Pero kung dalhin mo ang mga peke at ipapasa bilang tunay kay Kinye, hindi ba iyan
Pamameligro sa pangalan ni Kinye. Huang Yong, tigil ka na sa paghahalo ng gulo rito. Zeng, ang batang ito, nainggit lang siya. Bakit ka pa makikipag-usap sa kanya? Hindi ka talaga umiiyak hanggang hindi mo nakikita ang kabaong. Sandali, paiwan kitang malugi. Wala ka nang maiiwan, kahit ang salawal mo. Master Su. CJ. Huwag muna. Anong gagawin mo? Sinusubukan mo bang mandaya? Nakakatuwa. Sinabi ko na, may utang kang 1 bilyon sa akin. Ibabalik ko yan sa'yo kasama ang tubo. Gusto mo pa bang tumaya? Tama. Hindi mo ba sinabi na ang dalawang kayamanang ito ay pek? Tumaya ka ba laban sa akin? Huang Yong, huwag tumaya. Ang maestrong Jian Bao ay inanyaya ng Zheng. Walang duda na matatalo ka. Kailangang sundin mo ako ngayon. Kung ayaw mong tumaya, pwede rin. Basta't sa harap ng lahat. Lumuhod ka at tawagin mo akong papa ng 3 beses. Papalampasin kita. Huang Yong, kanina hindi ka ba masayang kumawag? Natakot ka na. Hindi ka natataya. Pinye, si Huang Yong ay inanyaya mo. Hindi ka pwedeng manahimik. Yeyi, huwag mag-alala. Sa teritoryo ko, di sila magtatangkang maggulo. Huang Yong, nandito ako. Ngayon, walang sinuman ang gagawa ng galaw laban sa'yo. Salamat, Kinye. Pero, siya mismo ang naghanap ng gulo. Bakit ko naman pipigilan siya? Alam ko, magaling ka talaga. Pero, ang master ng Jian Bao na ito. Pero kasapi siya ng pamilyang Zeng. Kung magdu-zhu ka, walang tsansang manalo. Kung totoo, hindi pek. Ang pek, hindi magiging totoo. Ganun ka kasiguro? Sinabi ko na, kung manggulo ulit si Wang King, papanagutin ko siya. Magyabang ka lang. Bakit hindi mo? Ipagyabang mo yan ng todo? Pwede kung magduzu. Ang duzu na to. Ako ang magtatakda. Gayon, ikaw ang magtatagda ng pusta. Pero malinaw ha. Mas mababa sa 200 milyon. Hindi ako interesado makipaglaro sa'yo. Ikaw ang nagsabi niyan. Huwag magsisi. Wala sa diksyonaryo ko. Ang salitang sisisihan. Sabihin mo, ano nang ipupusta? Kinye. Magkano ang ari-arian ng pamilya Wang ngayon? Mga 10 bilyon siguro. Bakit mo ito tinatanong? Gusto kong pabagsakin ang pamilya Wang. Talagang mabankrupt sila. Sinasabi mong ipupusta ang 10 bilyon? Ang 10 bilyon para sa akin. Hindi rin yon maliit na halaga. Kailangan kong pag-isipan ito. Huwag kang mag-alala. Manood ka na lang ng palabas. Huang Yong. Sinipa bang asno ang ulo mo? 10 bilyon. Hindi mo yan mababawi kahit sa 10 buhay mo. Tatanong ko lang, atras ka ba sa pustahan? Kung ayaw mong tumaya, okay lang. Gawin natin ayon sa sabi mo. Lumuhod ka at tawagin mo akong tatay ng 3 beses. Papalampasin kita. Huwag kang magpakamatay. Nakakainis kang bata. Kung magsalita ka pa ng di maganda. Mag-ingat ka, puputulin ko ang dila mo. Walang dapat katakutan. Kumaya ka kasama niya. Pero wala siyang maibigay. 10 bilyon. Walang pera. Bayaran niya yan ng buhay. Kinye, palagi ninyong pinahahalagahan ang patakaran. Kung matatalo uli si Huang Yong ngayon, hindi nyo na siya poprotektahan, di ba? Kung matalo si Huang Yong at di makapagbayad, hindi na ako mag-asikaso sa kanya. Ngayon na nagsalita si Kinye. Taya na. Zeng. Wala naman dapat problema, di ba? Kung matalo tayo, magkakabangkarote ang pamilya Wang. Nandito ako, anong dapat katakutan? Saj, Taya, 1 bilyon. Taya ang buhay mo. Sudashi. Sige na. Kapag patay ang binatang ito, ang yiyi ay magiging akin. Tunay na orihinal. Halaga, 50 milyon. Pagbati, Ji Wang. Panalo ka, nakakita ka ng kayamanan. Huang Yong. Narinig mo ba? Ang buhay mo. Gayong araw, akin na yan. anong gagawin? Huwag muna. May isa pang bagay. Huang Yong, magmadali ka, umutang ka na. Kung mamaya, hindi makabayad, hindi na talaga kita matutulungan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako matatalo. Madigas ka pa, ano? Saig. Gayon, sisirain ko na to. Ang bibig mo. Sudashi. Magkatuloy ka. Binabati kita, Wang. Ito rin ay tunay. Nagkakahalaga na. 300 milyon. Wang. Binabati kita. Zeng. Salamat. Kuya Zeng. Buti na lang sa'yo kung hindi. Matalas ang tingin mo. Nakakuha ka ng napakagandang dial. Wala akong kinalaman. Huang Yong. Panalo ako. May sasabihin ka pa ba? Sigurado ka ba? Ito na ba ang panalo mo? Gayon ang buhay mo. Kukinin ko na. Sigurado ka ba? Ito na ba ang panalo mo? Alam ko na gagawa kang daya. Kinye. Paano yan? Tanggapin ang talo. Huang Yong. Talo ka. Sandali. Tatawagan ko na si Lolo para huminging pera. Hindi biro ang 10 bilyon. Hindi ito maliit na halaga. Ikaw, sinubukan mo pa siyang tulungan? Huwag kang mag-alala. Ganyan na mga bagay. Hindi na kailangang istorbohin si Ilaw. Kaya ko to ayusin mag-isa. Hindi ko inasahan. Maliit pero cute ka pala. Medyo may prinsipyo ka. Saig, pipigilan kitang mapahamak.
Pero kailangan mong maging aso ko. Sasabihin ko kung ano ang gagawin mo. Dapat mong sundin. Kumayo ka muna at umos ka ng ilang beses na parang aso. Kung maganda ang tunog ng pagungol mo, babalawalain kita. Wang King. Nasayo ang dangal ng pamilyang Wang. Hindi ka napalugi. Sudashi, tama ba? Pakisuri naman itong kayamanang ito. Totoo ba o pek? Pek. Ganitong klase ng kalakal. Makikita mo sa mga antique shop. Kadalasan, laganap lang. Sigurado ka ba? Siyempre, sigurado. Sino ang pinapatingin mo? Pareho lang naman ang lumalabas. Ang batang ito, hindi pa rin sumusuko. Ang walang kwentang binatilyo. Naisip pa niyang questionin si Master Su. Narinig mo ba? Yung basurang florera mo na yan, talaga namang. Walang halaga. Nagbayad ng 5 milyong para sa basura. Ano ba ang iniisip niya? Wang, Hindi mo ba siya makapagalaw? Ang aso ninyo na yan. Huwag ninyong sayangin ang oras namin. Hindi niya pa nga matukoy kung totoo o pek. Sa tingin ko peking master ka lang. Ikaw na basura, naglakas loob ka pa. Pagtakpan mo ang pagkasuklam sa lolo ko. Hindi na nakakagulat. Sama-sama silang mga ahas at daga. Kung hindi ka kontento sa paliwanag, pwede kang magpaiba pang. Master pa mag-verify. Hindi na kailangan. Para patunayang peke ang mga master tulad mo. Ako na ang gagawa. Ang kapal ng mukha mo. Baliw ka ba? Sagot ka ba kapag may nasaktan? Ito, hindi ko akalaing ganito ang material nito. Ito ay tunay na Song Dynasty na Guanyaw. Opisyal na pugon mula sa Song. Halaga, 500 milyon. Hindi pwedeng totoo. Sabi na ni Sudashi kanina, ang sirang estatwa ng Budha na to, wala talagang halaga. Huwag ka nang magyabang. Kung 500 milyon nga yan, sasaktan mo ba para iwasan? Kahit pa 500 milyon ang halaga. Gayon, wala na itong kahit 1 sentimo. Tunay na basura. Tama. Kahit totoong Song Dynasty ganyaw pa yan. Pero nabasag. Basura pa rin yan. Kaya ang tingin ko sa'yo, puro palamuti lang. Ngayon, ang tao nga kahit sino, nagtatangkang magpaka. Maging dakilang maestro. Mamulat kayo ng mata. Tingnan ninyo ng mabuti. Ano ito? Songping Wangchien. Kaibigan. Mayayaman ka. Songping Wangchien. Halaga, hindi ba babasa? 2 bilyon pa ang umpisa. 2 bilyon? Imposible. Mali ang tingin ninyo. Ibigay mo nga. Petingnan ninyo. Kung bagay na nagkakahalaga ng 2 bilyon. Tingnan ninyo ito. Kilalang kilala ba kita? Ikaw, Paano matatantiya na ang isang sirang queen ay nagkakahalaga ng 20 bilyon? kung mas mahal pa, mas mabuti nga. Ang taya natin ngayon ay kung sino mananalo sa 2 antigong yan. Hindi naman ang piraso mong yan. Tama. Kung ang 2 kong antigong yan ay totoong totoo, panalo na tayo. Kung kaya mong maglabas ng 10 bilyon, mas maganda. At kung sakali, ang buhay mong puro swerte lang, hindi ko naman kailangan iyon. Pinye, magsalita kang patas. Ay naku, may punto si Wang King. Ang taya na ito ay walang direktang kinalaman sa Tsiyin. Huang Yong. Talo ka. Narinig mo ba? Bahay ni Kim Ye mismo ang nagsabing talo ka. Bakit ka pababawi? Ngayon, ikaw. Sa wakas may pera ka na. Huang Yong, bayaran mo na. Kung hindi mo kaya maglabas ng pera, ibigay mo na lang ang queen bilang kolateral. 10 bilyon, iyan ang ikaw mismo. Na inalok mong taya. Ito ay malinaw na. Gusto lang talagang magbigay ng pera. Huang Yong, walang masama kahit matalo. Dahil, ang selyong ito, nagkakahalagang 2 bilyon. Kahit bigyan mo silang 10 bilyon, hindi ka pa rin lugi. Paano kung ang sabihin ko, yung 2 kayamanan, ay peke nga pala? Hala, grabe naman. Sinabi ko lang na ang galing mo. Umalangas na naman ang loob mo. Swerte ka lang naman. Isip mo na ba ikaw na ang eksperto? Pagdating sa praisan ng mga antika, si Master Su ang tunay na eksperto. Sino ba naman ikaw? Tapos may lakas ka pang magtanong. Sa resulta ni Master Su, Una, kung totoong dalubhasa siya, hindi siya magkakamali ng pagtataya. Ang mga Ming Dynasty na opisyal na kiln ay nangangailangan ng maingat at mabagal na pagpapaso. Samantala, ang 2 pekeng ito ay malayo pa sa tamang paggawa. Pangatlo, ito ang pinakamalinaw na ebidensya. Kumuha kayo ng magnifying glass. Tignan ninyo ang font ng inscription sa ilalim. Sige, titingnan natin. Gayon, ipaparamdam ko sa'yo. Natalo ka ng walang pag-alinlangan. naku. Kapag nalantad, hindi lang ang Wang ang makapahama. Abalahin din ako ni Kinyi. Master Su, hindi na kita abalahin. Ako na mismo ang susuri. Paano napunta to sa loob? May mga simplified na karakter dito. May sasabihin ka pa ba? Kinye. Wala akong kinalaman diyan. Binigyan ako ni Zeng ng 2 milyon. Sabi niya, papakasalan niya ang apo kong babae. Anong sabi mo? Matandang Ginoo. Huwag mo akong siyaan. Lolo. Bakit mo ipinagbili si Zheng? Kinyi, sila ang lolo at apo. Sama silang kumilos. Wala akong kinalaman. Zeng. Ikaw. Tumahimik ka. O, ang cute mo. Ikaw ay laruan ko lang. Paano kita papakasalan? Heck, Anak na traitor. Pinahamak mo ang pamilya Wang. Talagang nasira sila. Kuya Zeng, pakiusap, tulungan mo ako. Iligtas ang pamilya Wang. Ikaw ang nagbigay ng impormasyon.
Sinabi mong walang sablay. Umalis ka, Wang King. Pamilya ninyong Wang, sinasabotahin ninyo ako. Nakikita ko kayong apat. Isa kayong grupo. Zeng. Di ko inakala. Ganito ka pala. Kahit matanda ka, naghahanap ka ng gulo. Ang galing. Sobrang galing. Wang King, talo ka. Bayaran mo na. Talo ako. Wang Zunyang. Kung tumaya ka, dapat tanggapin mo ang talo. Ipatupad ang Duzhu. Kinye. Kung ibibigay ko ang perang ito, masisira ang daloy ng pera ng pamilya Wang. Masisira. Pakahabagin niyo kami. Palampasin niyo ang pamilya Wang. Hindi ako ang hinihingi ninyo. Dapat si Huang Yong. Huang Yong. Pakiusap. Palampasin niyo ang pamilya Wang. Handa kong ibigay ang 30% ng pagmamayari ng pamilya Wang. Babayaran kita. Para sa pag-agaw ng asawa ko. Para sa paglapastangan niya sa akin. Akala mo palalampasin kita? Ang nangyari kay Wang Zunyang ngayon, siya mismo ang may sala. Huang Yong. Gusto mo ba kaming lipulin ng todo? Hinahanap mo ang kamatayan mo. Sino pa ang dapat sisihin? Wang Zunyang. Alam mo naman ang ugali ko. Kung atras ka o manloloko ka, mag-isip kayo. Kayo, buong pamilya ninyo. Makikita pa ba ninyo ang bukas? 10 bilyon. Ililipat ko na. Dapat sana pinahabaan ko pa ang buhay mo ng ilang araw. Pero nagmamadali ka talagang pumanaw. Kinye, mauna na kaming umalis. Mag-ingat ka. Hindi na kita ihahatid. Wang Zunyang. Ay, talaga namang di ka pa rin nakakita ng kabaong. At hindi ka tumatangis. Tawagin ng mga tao. Wang Zunyang, kung hindi mo tutuluyang tuparin ang pustahan, alam mo ba, ang anak mong lalaki, ano ang kahihinatnan niya? Tae. I-transfer muna ang pera sa kanila. Kaya pa natin to. Babangon tayo ulit. Kaya talaga natin. Huwag kang suplado. I-transfer mo. Ita-transfer ko. Ayos, marunong kayo. Tara na. Kinye, maraming salamat sa inyo. Nasa account ko na ang pera. Bigyan mo ako ng card number. Ita-transfer ko sa'yo. Kayi na lang ilagay. Salamat talaga kay Kinyang ngayong araw. Kung hindi dahil sa inyo, ang Wang at Cheng na mga pamilya, tiyak na di magbabayad. Kinye, mag-transfer na lang kayo ng 5 bilyon. Ang natira, para lang sa aming pasasalamat. Naraon, tatanggapin ko na ang alok ninyo. Kung inalam ko lang na may laman ang VS. Nung ibinigay sa akin dati, tinatanggap ko na agad siguro. Kung magugustuhan ninyo, Kinye, pwede ko itong ibenta sa base price. 20 bilyon ibebenta ko sa inyo. 20 bilyon. Walang ganyan kaming pera. Pero, kung gusto ninyong bumili, may mungkahi ako. Sabi ninyo, Jianbao Hui. sa Jianbaohi, puro, mga mamahaling antigong at obra. Baka makakuha pa tayo ng bargain. Malaking kikitain. Kinye, interesado ako sa Jianbaohi. Sobrang interesado ako. Siege, sa susunod na linggo, may isang Jianbao Hui. Sana dumalo si Huang Yong. Dadarating ako ng tama sa oras. Siege. Tama nga, may isang bagay ako. Gusto kitang hingan ng pabor. Pero sabihin mo lang, Sa Jianbao Hui, ang patriarka ng Long, malubha ang karamdaman, nakahiga sa kama. Narinig kong napakahusay ang galing ni Huang Yong. Pwede ka bang sumama sa akin para tingnan siya? kung tungkol sa ibang bagay, maaring hindi ako sigurado. Pero ang pagligtas ng buhay, para sa akin, hindi naman talaga mahirap. Sage. Salamat na. Longzong. Gagawin ko ang makakaya. Jiang Shenyi. Wala na bang ibang paraan? Kahit ako, wala nang magawa. Wala nang ibang doktor sa lungsod na makakatulong. Kung kukuha tayo ng sikat na doktor mula sa labas. Takot ako sa kondisyon ni Long Lao. Baka hindi na siya makahinga bukas. Boss Long. Ikaw na ngayong salbahe na doktor, nakakapangaroling pa rin sa iba. Huang Yong, ao kang manloloko. Hindi ko pa naayos ang utang mo. Pero siya na mismo ang dumating sa pintuan ko. Kinye. Sila po ba ang? Sila yung mga mandaraya. Paalisin ninyo sila agad. Ikaw talaga, nagsisigaw na magnanakaw para takpan ang sarili. Boss Long. Ito po ang presidente ng Yi Shijituan. Yi. At ito ang kanyang nobyo, at kaibigan ko rin na matagal na. Huang Yong. Si Huang Yong ang nagpatron sa akin para i-action ang scene. Tama. Ngayon, may sakit ang aking ama. Hindi muna ako makikipagnegosyo. Boss Long, may kaunting alam ako sa medisina. Pwede kong tignan ang matanda. Boss Long, huwag mo siyang paniwalaan. Sinungaling siya. Naninlin lang pa niya ako noon. Sabi niya, may huling yugto na akong kanser sa atay. Hindi na daw ako tatagal. Totoo ba to? Talagang nangyari. Inamin mo pa. Longzong, si Jiang Shenyi tinataya ang buhay ng tao. Halos mapatay ang lolo ko dahil sa kanya. Si Huang Yong ang nagligtas sa lolo ko. Bakit naman? Sabi pa niya, sinungaling daw siya. Longzong, mag-isip ka muna. Sinasabi niyang siya ay isang miracle doctor. Pinaniwalaan ko siya na may sakit, naniwala pa siya. Ano ibig sabihin nun? Naiintindihan ko na. Ibig sabihin nito, kahit si Jiang Shenyi ay naniniwala sa iyong galing medical.
Talagang walang pag-alinlangan. Tama. Ang Jiang na to, walang etika bilang doktor. Nakaalyansa sila ng pamilya Zheng para bitagin ako. Kaya sinabihan ko siyang may sakit. Sadyang siniraan ko siya. May katotohanan ba yun? Nakakatuwa ang mga sinasabi niya, kalokohan lang. Bilang presidente ni Yeshi Jituan, ginagarantiyahan ko ang aking pangalan. Ang sinabi ni Huang Yong, lahat ng sinabi niya ay totoo. Ikaw, peking doktor. Naglakas loob kang lokohin ako. Tawagin ng mga tao. Ihatak palabas itong palyadong manggagamo. Bugbugin ninyo siya. Kanselahin ang lisensya niya sa pagpractice. Ipalaya siya sa Yunhai. Opo. Longzong, maniwala ka sa akin. Ilang taon na rin. Ako ang nagpagaling sa inyo. Hindi man malaking gawa, may naitulong naman ako. Pagod at serbisyo, Longzong. Ihatak palabas. Opo, oo. Longzong. Maniwala ka sa akin, Longzong. Longzong, hayaan ninyong tingnan muna ni Huang Yong. Bata pa siya. Pero talagang marunong sa medisina. Yelao, malubha ang kalagayan niya. Kung hindi agad magagamot, mabubuhay lang siya ng siguro 1 oras. Inaparatangan ninyo ang ama ko. Sa ngayon, ako lang ang may kakayahang magpagaling. Ako lang ang makakatulong sa ama ninyo. Pag-isipan ninyo ng mabuti. Ang ama ko, sakit na ang iniinda ng dekada. Dinala namin sa maanib na doktor. Walang sinuman ang nakasagot. At ikaw, bata pa, sumasabi kang maayos mo siya. Kung hindi ka malilinlang, ano ka pa? Akala mo niloloko kita ngayon? Anong pakinabang ko? Pwede naman tayong hindi gumawa. Walang mawawala sa atin. Kung ganoon, sabi na ni Huang Yong. Sigurado, kaya niya to. Kinye. Naniniwala kayo sa kanya. Bukod sa maniwala sa akin. Mayroon bang ibang pagpipilian? Seg. Ikaw na ang gagamot. Pero babala ko muna. Kung ang tatay ko, kung may masamang mangyari, hindi kita papatawarin. Kung hindi dahil sa karangalan ni Kinye, hindi ko na sana siya ginamot. Tama na, Ginoong Long. Pakipigil ang galit mo. Sa tingin ko, may punto rin si Huang Yong. Sabi mo, wala siyang dapat gawin rito. Magpapahirap lang siya sa sarili. Sumama siya sa kaguluhang ito. Kung hindi magaling ang tatay ko, huwag mong sisihin kung babaliktarin ko ang lahat. Pero kung gumaling si Huang Yong, Kung kaya niyang pagalingin, kahit ano ang hilingin niya. Hindi mo pa sinuri ang pulso, nagtusok ka na. Ikaw en. Tigil ka. Di lalampas sa 5 na segundo. Malalaman mo rin. 5. 4. 3. Ama, Gising ka na. Longzong. Ama. Kaya mong umupo. Ayos na ko. Anak, Sinong doktor na ang nagpagaling sa akin? Magpasalamat ka sa kanya. Yar Huang, kanina, asensya kung kami ay nakapagabala. Aki unawa. Dahil gumaling na si Longlao, ako at iaalis na muna kami. Sige. Yar Huang, Tingnan mo, naiinis mo si Huang Yong. Kinye. tingnan mo, mag-isip ka ng paraan para sa akin. Kailangan kong mapatawad ni Yar Huang. si Longzong ay ang pinakamakapangyarihang negosyante sa Binhai City. Hindi ka ba natatakot? May nagpapahirap ba sa'yo? Isang mapagmahal na anak siya. Gaano pa kaya siya magiging masama? Hindi naman pwedeng magtaksil sa kabutihan. Kung sasabihin mo lang Okna, hindi ka iwan ng Boss Long, sigurado yan. Ako rin, dahil sa pabor kay Kinye. Kung tutulungan niya o hindi, wala akong pakialam. Ano? Babalak i-acquire ng pamilya Zheng ang Yeshi Jituan. Huang Yong, Mga usaping pang negosyo to. Hindi mo maintindihan. Manatili ka lang dito, maghintay ka sa akin. Saj, mag-ingat ka. kung hindi ako makalabas sa loob ng kalahating oras, umawag ka sa lolo ko. Tiyo. Kya. Kayo pala kay dalawa. Nanggugulo kayo mula rito. Hindi mo sinunod yung gusto naming ipakasal sa'yo kay Zheng. Kaya pinilit namin gawin to. Ano bang kulang kay Zheng? Kumpara kay Huang Yong napataasan. Bilang mga nakatatanda, syempre tinutulungan ka naming pumili para makagawa ka ng tamang desisyon. Kayo kay dalawa. Ipinagbili ninyo ang pinaghirapan ng lolo. Ang yaman na pinundar niya ng pawis. Inilalagay ninyo sa kamay ng pamilya Zheng. Nagtanong ba kayo sa lolo? Ang dalawa nila, pag pinagsama ang hawak na shares, ay abot ng 51%. Basta sila ang pumayag, wala na ring magagawa si Ilaw. Tama yan. Kung ibebenta ba ang kumpanya, desisyon namin ang sundin. Kung hindi lang pa nga si Ilaw, at palaging binibigyan kanya ng pabor, huwag mong sisisihin kami kung lumalaban kami. Kayo. Dalawang traidor sa pamilya. Tahimik kayo. Mga walang magulang na walang respeto. Ganito ba kayo makausap sa nakatatanda? Ikaw at si Yelao, laging nakaugalian ang lumang paraan. Ang your family, ay unlad lang kung kami ang mangunguna. Basta pumirma ka dito. Sisiguraduhin ko na makakapagkatuloy ka sa pagkatrabaho sa Yeshi Jituan. Naginip mo yan. Gusto ko nga yan sa'yo, ang tapang mo. Pero, ang pagkuha ko sa family ay siguradong mangyayari. Wala kayong magagawa ni si Ilaw. Dahil sa mga traidor na yan, akala mo kaya ninyong wasakin ang your family? Hoy, masyado kayong mali. Sobrang mali mo, ang kakayahang yan. Mali ka kung inaakala mong minamaliit Talaga. Alam mo namang ito ay parang wangwang na salo-salo. Bakit ka pa dumating? Baka naman natatakot siya sa maliit na gwapo roon. Pag bumagsak ang pamilya sino pa ang may tatagal? Si Huang Yong ang inutil na yan. Kayo dalawa.
Kayo pa ang traidor sa loob. Trafidor, kung hindi lang ko nairespeto si Zheng, sisiwin ko na ang bibig mo ngayon. Tigil na kayo. Kung talagang kinapahalagahan mo ang kamatayan o buhay ni Huang Yong, ganito na lang. Inumin mo lang itong baso ng ala. Sisiguro kung hindi na ako maghahabol ng gali, palalayain ko si Huang Yong. Seryoso ba? Ano ba ang tingin mo sa akin? Ang sinabi ng tao ay dapat manatili. Kapag sinabi ko na, mahirap nang bawiin. Ikaw pa naman, handa ka pa magpakilala bilang isang gentleman? Pero kung gagamitin mo ako, titiyakin ko, mababayaran mo itong napakasakit na kapalit. Huwag kang inom. May problema sa alak. Ang tarantado niyang iyan. Sinabotahe na naman ang plano ko. Huang Yong, kung hindi kita ginulo, okay na sana. At ngayon, nangahas ka pa. Lumabas ka sa harapan ko. Tawagin niyo ang mga tao. Tigil. Zeng, tandaan mo ang sinabi mo. Huwag uminom. May gamot na nilagay sa inumin. Ngayon, makakalabas na ba kami? Zeng, ang tapang mong lumingon-lingon na lang. Hindi. Kasi kanina sinabi ko naman, pakawalan si Huang Yong. Ngunit wala akong sinabi na pakawalan ka. Taranta ka. Kung galawin mo siya kahit konti, siguradong hindi ka mabubuhay ng payapa. Anong klaseng wala kang kwenta? Hindi ka karapat dapat na magbanta sa akin. Akala mo ba ako yung mangmang na si Wang King? Makikinig ka. Sinabihan ko na si Kinye. Kung magpapatuloy ka pa, hindi ka kailanman palalagpasin ni Kinye. Grabe, natatakot na ako. Bobo ka at sobrang inosente. Dati, si Kinyi, ginagawa lang niya. Inananatili ang kanyang mga patakaran. Akala mo kaya niyang dahil lang sa iyo? Sinungkyatan ang Zeng family dahil sa isang inutil katulad mo? Ikaw, umaksaya ka. Pakinggan mo ako. Binigyan ko siya ng 20 bilyon. Tingnan mo kung kutulungan niya ako. Taga-bukid. Handa ka namang gumastos ng malaki. Ngunit ngayong araw, kahit anong sabihin mo, tatabihin ko si... May lakas ka ba? Bakit hindi ako susubukan? Ayusin ninyong pagsilbihan, tong walang silbi. Mauna na akong magkakasaya. Susubukan mong tusukin ako. Hindi ka na magtatagal. Naririnig kong gustong-gusto ng binatang to na mapahiya. Dalhin na natin siya sa kwarto. Magandang ideya. Kapag pinainom ko ng gamot, kahit ang kinakabanal na babae, magiging malabalahura. Ngayong araw ipapakita ko sa'yo. Panuorin niyo ng mabuti. Kung paano ko siya gagamitin. Huang Yong, Umatak na ang bisa ng gamot. Karaniwan siyang mataas ang tingin. Manhid na magandang babae. At ngayon nagsimula na siyang manhid ng mababa para humingi ng pabor. Naku, aking mahal na pamangkin. Nagkamali kayo ng ilapitan. Dapat kay Zheng kayo humingi. Siya ang dapat umalalay sa'yo. Kung maglakas loob kang hawakan siya. Papatayin kita. Bukod sa pagbabanta, ano pa ang kaya mong gawin? Ano pa bang magagawa mo? Ano pa, bakit ka nakitigil? Dalhin mo ang inutil na to sa kwarto sa itaas. Opo. Zeng Zongyuan, anong ginagawa mo? Parang sawa ka na sa buhay. Ano? Kinyi, ang nangyari ngayon, walang kinalaman sa'yo. Kung magtatangkang makialam ka, hindi natatakot ang pamilyang Zeng sa'yo. Tonto ka. Dahil sa respeto ko kay tatay mo, iniligtas pa rin kita. Sasabihin ko sa'yo. Ngayong araw, kung apihin mo. Si Yi, isang daliri lang. Maniniwala ka ba? Gagawin kong tuluyang wasak ang pamilyang Zeng. Hindi ako naniniwala. Sinong niloloko mo? Kenya, ito ay usapin ng dalawang pamilya namin. Parang hindi pa panahon. Para sa'yo makialam. Bukas kukunin ni Zheng ang pag-ari ng aming Yishijituan. Pagkatapos, magatambal ang dalawang pamilya. Baka hindi na kayo matakot sa'yo. Ang dalawang kite ninyo. Tumahimik kayo. Bakit ka makikipag-usap pa sa mga basura na to? Dakin ninyo sila. Oo. Ayos ka lang. Kuya Huang Yong, dalhin ninyo si Miss Yi ipalabas. Iwan nyo ito sa akin. Maraming salamat, Longzong. Ikaw ba si Longzhen? Longzong. Kayo? Nagkakamali po ba kayo? Si Huang Yong ay simpleng tao lang. Patawarin po kami, Longzong. Kami hindi nakilala kung sino siya. Kung alam namin nakilala ni Huang Yong kayo, ahit bilhan nyo kami ng daan-daang tapang. Hindi pa rin kami maglakas loob. Huli na. Nagalit na si Ji Huang. Wala kayong makukuhang pabor. Suntukin ninyo sila. Longzong, patawarin niyo kami. Longzong, patawarin nyo kami. Kinyi, tulungan niyo po ako. Tingnan nyo. Para sa dangal ng tatay ko, ipakiusap niyo kay Longzong. Pakawalan nyo ako. Nakalimutan niyo ba? Noon, nyakap niyo pa ako nung bata pa ako. Wala akong kinalaman dito. Ikaw ang nagsabi niyan. Hilahin ninyo sila palabas. Dalhin palabas. Longzong, maawa ka. Kinye. Salamat sa pag-abiso mo agad. Ganito, Huang Yong, para maging ligtas siya. Haha. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo, Longzong. Kung hindi ka dumating ngayon, kung ako lang mag-isa, laban sa dalawang pamilyang iyon. Ako nga, talagang kulang ang lakas ko. Sa wakas makatulong na ako. Kay Huang Yong. Baka patawarin niya ako. Kinyi. Pakiusap, iparating mo kay Huang Yong na ang lahat ng ipapabenta niya sa akin. Hindi na ako maniningil ng komisyon. Bukod pa ito, sa buhay na nailigtas mo, malaki ang gagantimpala ko. Sag. Ipapaabot ko. Tiyak ipapasa ko. Naku.
Hindi ko nadala ang yinzen. Kalmado ka. Kalmado, Yi. Manatili kang kalmado. Hindi ako makakalmado. Gusto ko. Hindi pwede, Yi. Nakakahiya naman. Bakit ako matatakot? Lalaki ako. Sej na. Umalis muna ako. Sobra akong napahiya kagabi. Huwag niyang malaman na nagpapanggap akong natutulog. Tama na. Mukhang may emergency si Kinye. Ikaw na ang sumagot. Huwag kang lumingon. Ako sasagot ako sa banyo. Hello, Kinye. Sej. Pasensya na, Kinye. Pakisabi kay Long na nagpapasalamat ako. Huangyong, lumabas ka agad. Dinukot si tita. Ano? Hoy! Huangyong, hindi ka ba mabuting anak? I-transfer mo agad ang 500 milyon. Kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya mo. Anak, kailangan mong iligtas si Nono. Mama, nasaan ka? Mama. Kuya, niloko ni Pengshu si mama. Nono. Ayos ka lang. Nono, sabihin mo kay kuya kung nasaan ka. Nasaan ka? Narinig mo ba? Nasa kamay ko silang gayon. May kalahating oras. Kung hindi dumating ang pera, papatayin ko ang kapatid mong babae. Wang King, Peng Shu, kung maglakas loob kayong galawin ang pamilya ko, patayin ko kayo. Ang pamilya Wang ay nabankrupt. Napakabaliw na ni Wang King. Siguro ang plano niya, manloko sa'yo kunin ang pera at tumakas. Bibigyan ko siya ng 5 bilyon. Bigyan ko siya ng pera, pero wala ng buhay para gastusin iyon. Si Longsong ay may malawak na impluensya. Sa bagay na ito, siya lang ang pwedeng hiramin ang tulong. Sej, kakausapin ko na si Longzong ngayon din. Ang galing ng medisina ni Huangyong. Dapat kayong makipag-ayos sa kanya. Alam ko, kung siya lang ang makakagamot, sa loob ng ilang dekada mong karamdaman, titiyakin kong babayaran siya ng maigi. Ang pag-alala at pagbalik ng utang ng loob, ito ang aral ng aming pamilya Long. Magaling ang ginawa mo. Longzong, May isang ginoong Wang na gustong makita kayo sa labas. Hindi pa rin siya sumusuko. Anong ginoong Wang? Isang maliit na patriarch ng kanilang angkan. Pangalan niya Wang Zunyang. Mag-ina ng pamilya Wang ang nakasagasa sa kanila kaya, malapit nang mabangkarota si Huangyong. Kailangan niya ng pera agad. Dumulog ba siya sa akin para humiram? Si Huangyong ang nagsagip sa akin dati. Ang pabor na tumula sa pamilyang Wang. Hindi namin pwedeng tumulong. Palisin mo siya. Ako to. ano daw? Dinukot ni Wang King ang pamilya ni Huangyong. Ako na ang bahala sa kasong to. Papasok mo siya. Pamilya Wang. Naglakas loob silang galawin ang pamilya ni Huangyong. Para na silang hindi kami pinapansin. Zener. Bibigyan kita ng 3 araw. Gagawin mong tuluyang maglaho ang pamilya Wang mula sa binhay. Opo, Longzong. Ako yung tumawag kagabi. Ako si Xiao Wang. Naalala niyo ba ako? Naalala kita. Wang Zunyang. Ang anak mo, si Wang King. Ang kapal na mukha niya. Naglakas loob siyang dukutin ang pamilya ni Huangyong. Hindi ako sang-ayon sa ganyang bagay. Wang Zunyang. Tumawag ako ngayon sa anak mo kaagad. Kung nangahas siyang galawin si Huangyong, kahit isang buhok ng pamilya niya, pupunurin ko hanggang sa maubos ang buong pamilya Wang. Rebeldeng anak. Anong ginawa mo na naman? Pakawalan niyo na ang pamilya ni Huangyong. Kung hindi, papapatayin kita ng sariling kamay. Tatay, Wala ka nang pakialam sa akin. Kapag nakuha namin ang pera, makakasalba ang kumpanya. Hayop ka. Hindi ka pa ba kontento sa pagkapahamak ko? Pag nakuha mo ang pera, mabubuwag na ang pamilya Wang. Tatay, Sa tingin ko natakot ka kay Huangyong. Hanggang sa nabuwang ka. Gayon ang pamilya Ye ay masasakop ng Zheng. Kung mawawala ang backing ni Huangyong, wala na siyang halaga. Tumahimik ka. Sabi ko palayain niyo na siya. Bilis. O kung hindi, King Ye, bakit ka nandito? Hoy, Ginoong Long. ipinagdarasal ko, iligtas mo ang anak ko. Ang anak ko lang si Wang King. Isang bata lang siya. Kung handa ka lang, ibibigay ko lahat ng ari-arian ng pamilya Wang. At ibibigay ko ito ng libre sa'yo. Ang kayamanan yan mo lang. Libre pa, ayaw ko pa rin. Wang Zunyang. Dahil hindi ka nakakaalam. Patawarin kita. Tungkol naman sa anak mo. Magkaanak ka na lang uli. Kung hindi ka alis ngayon, Sisirain ko ang mga paamong aso. alis na ako. Xiao King lumaki ka na. Matigas na ba ang pakpak mo? Nagpakatapang ka pa hanggang kinukuha mo. Ang pamilya ng kapatid kong si Huangyong. Ilang buhay meron ka? Ilang buhay? Ilang buhay? King Ye, dahil sa pangalan ng tatay ko, patawarin mo na ako. Pagdating ni Huangyong, tapos na ako. Kung naisip ko lang noon, bakit ginawa ko yon? King Ye, patawarin mo muna ako. Tatatakbo na ako palabas ng binhay. Hindi na ako babalik kailanman. Teka diyan. Kinye, nasaan ang pamilya ko? Huangyong, huwag kang magmadali. Natakot lang sila. Ayos lang ang lahat. Nagpadala na ako ng tao. Pinabalik na sila sa bahay. Ayos yan. Wang King, hinahanap mo ba ang kamatayan? Huangyong, ganyang bagay. Ipagkatiwala mo sa mga tao ko. Sila na ang gagawa. May naiisip ka ba? Sabihin mo lang. Huangyong, lahat yan gawa ni Peng Shu ang babarilin. Sinabihan ako niyang gawin to. Wala akong alam sa ibang bagay. Kung may lakas ka, halika, harapin mo ako. Bakit ninyo dinadamay ang pamilya ko? Huangyong, sinasumpa ko. Talagang si Peng Shu ang nagsabi sa akin na gawin to. Kung hindi ko alam ang address ng pamilya mo. Hindi ko talaga alam. Paano ko sila nahuli? Huangyong, inimbestigahan ko na. Ginamit lang si Wang King ng iba.
Ang card na ginamit mo sa transfer, hindi naman talaga nasa kanya. Si Peng Shu. Sinaktan pa rin ako. Pagkatapos niyang matanggap ang pera, pinatay niya ang telepono. Ewan ko rin. Nasaan siya? Nangako ako. Hindi ko talaga alam. Nagsinungaling ako. Sumpa ko sa langit. Huang Yong. Wang King. Magbantay kayo rito sa kanya. Di siya makakatakas. Sa kampo ni Long, nagpadala na ako ng tao para ayusin yan. Kailangan lang ang dating asawa mo. Nasa binhay pa siya. Sa loob ng isang araw, tiyak na mahahanap namin siya. Said. Sino kayo? GNG Peng Shu. Kailangan namin kayong sumama. Hindi ako apelidong Peng. Nagkamali kayo ng tao. Makipagtulungan ka lang. Ayaw naming kumilos na marahas. Halika, bitawan mo ako. Ang cute mo. Mamamatay ako dahil sa'yo. Lumuhod ka. Huang Yong, nabawi na namin ang pera mo. Tungkol sa kanya, ano ang balak mong gawin? Asawa, kahit isang araw lang kaming naging mag-asawa, may obligasyon pa rin ako. Nangako, hindi na maulit. Patawarin mo na ako sandali. Tumahimik ka. Ginoong Wang. Kunin ko ang dalawang yan. Patalsikin silang tuluyan mula sa binhay. Madali. Baliin ninyo ang isang binti nila. Palisin sa binhay. Huwag. Patawarin niyo na ako. Huang Yong. Zeng, halika na. Kaya mo ba o hindi? 2 oras na to. Wala siyang kahit kaunting reaksyon. Nangahas siyang tusukin ako. Parang ayaw mo nang mabuhay. Siguradong si Huang Yong ang may kagagawan nito. Huang Yong, ano ba ang sinabi mo kay Lao? Wala akong sinabi. Bakit lagi niya? Laging sinasabi na gusto niya ng apo na lalaki. Para sa akin, dapat nating sundin ang kagustuhan ng mga nakatatanda. Kailangan nating magsikat. Bahala ka. Hindi naman niya sinabi na magpapakasal siya sa'yo. Huang Yong, ano ba ang ginawa mo sa akin? Zeng Zhongyuan, ginagambala mo pa si Huang Yong? Ito ay bagay namin ni Huang Yong. Wala kang kakialam. Zeng, napapansin mo ba kamakailan? Nahihirapan ka na ba diyan? Ikaw nga ang may pakana. Walang ebidensya. Huwag kang mag-akusa ng basta-basta. Wala yan. Zeng Zongyuan. Yung leksyon noong nakaraan. Hindi ba sapat iyon? Ibig mong sabihin, ang kaguluhan sa pamilya ay kamakailan. Ay gawa mo ba, Zeng? Silong ang nag-utos. Kahit anong malaking kumpanya sa lungsod. Sino ang magtatangkang makipagsosyo sa pamilya ye? Sinasabing si Ji Huang at Silong ay malapit ang ugnayan. Yeng, naglakas loob kapang galitin si Huang. Talagang naghahanap ng kapahamakan. Huang Yong, pagalingin mo ako agad. Kung hindi, hindi ako titigil sa'yo. Kung may problema ka sa kidney, pumunta ka sa ospital. O pwede mo tawagan si Jiang Sheni ninyo. Hindi ako masyadong magaling sa medisina. Hindi kita kayang pagalingin. Gagamutin mo ba ako o hindi? Ganito ka ba humihingi ng tulong? Ano ba ang gusto mo? Luhod ka. Mag-sorry ka sa nobya ko. Hahayaan mo akong lumuhod sa kanya? Nangangarap ka lang. Sige, hindi na natin siya gagamutin. Mananatili ka ng ganyan magpakailanman. Huwag mo akong pilitin. Laban tayo hanggang wakas. Walang hiya ka. Gagawin mo bang direspeto si Huang Yong? Jilong, huwag na kayong magalit. Ako mismo ang magtuturo ng leksyon sa anak ko. Tatay, bakit ka nandito? Gusto mo bang patayin ang pamilyang Zeng? Tumuhod ka at humingi ng tawad kay Huang Yong. Mas gugustuhin kong mamatay. Hindi ako. Patuhod at humingi ng tawad sa taong probinsya na ito. Tumahimik ka. Hindi mo pa ba nakikita ang sitwasyon? Hindi mo na dapat galitin si Huang Yong ngayon. Tumuhod ka ngayon at humingi ng tawad sa kanya. Makakabangon lang ang pamilyang Zeng. Ero, tatay ako. Walang pero. O tumuhod ka at humingi ng tawad. Layas ka sa pamilyang Zeng. Huang Yong, tinatanggap ko na. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Nagkamali ako. Tawagin mo akong Miss Ye. Miss Yi, taos puso akong humihingi ng tawad sa iyo. Huang Yong, Yi. Lahat ng naririto. Pero mga kilalang tao naman kayo. Sapat na yan. Tumigil na tayo dito. Susundin ko si... Zeng Zhongyuan, kung magsusubukan ka pang dumarito, abalahin kami ni na Huang Yong. Ang aming pamilya ye. Hindi namin kayo papatawarin. Huwag po kayong mag-alala, Miss Yi. Ang pamilya Zeng namin ay lubos nang napahamak ngayon. Kahit bigyan pa ang aking anak, kahit 100 pa ang tapang, hindi na niya kayo. Akalain ng nakakamanghang bagay. Huang Yong, pwede mo na ba akong gamutin ngayon? Ikaw. Magkano ang ibibigay mo sa gastusin? Humihingi ka pa ng pera. Maglagay ka ng presyo. 100 milyon. Ang layo ng hiling mo. Pwede namang hindi magbayad. Hindi ko naman talaga gustong gamutin. Seryoso ka? Bibigyan pa kita. Kung ganon, bigyan kita ng respeto dahil sa tatay mo. Tandaan mo ang aral na ito. Ikaw. Anak na walang kwenta. Lumabas ka na. Ang susunod na ipopabidahang antigong ito ay ang Songping Wangxian. Simula ng bid, 1.5 bilyon. Songping Wangxian, ha? Totoo ba yan? Ang start bid, 500 milyon na. Siyempre, totoo naman. Noong nakaraang bises na nakakuha ng bargain si Huang Yong, nandun kami ni Mario. Sage, kukunin ko. 550 milyon. Ano ang sinabi ni Kinya kanina sa'yo? Malalaman mo rin mamaya. 5 bilyon. Nagliliwanag ka ba? Hanggang 3 bilyon lang to. Sobra na yan. Bakit ka magbubukas ng 5 bilyon? Tama. Kung ganitong presyo na, tanga ang makikipagsabayan. Sadyang ayaw mo bang tumigil sa akin? 6 bilyon. Ano ba yung ginagawa mo? Hindi ba sinabi na? Sapat na ang 3 bilyon para may benta? Ngayon 5 bilyon na. At ikaw magdadagdag pa. Gusto ko lang makita.
Ang sinseridad ni Zeng Zenan. 6.1 bilyon. 7.1 bilyon. Ay naku, Huangyong. Huwag ka nang magdagdag pa. Kung hindi, malulugi talaga ako. Sage, ibibigay namin sa'yo. Ay, salamat ha. Salamat. Aha, ganito pala ang paraan ng Zheng family. Para humingi ng tawad sa'yo at kay Boss Long. Ayon pa, humihingi ng tawad. Tama. Hindi pwedeng hindi igalang ang mukha ni Kinye. Kaya parehong kontento si Boss Long at ako. Mas malupit talaga ang matatanda sa karanasan. Ito ang hakbang ni Kinye. Nakakabuti ito sa maraming panig. Kung gibain natin ang Zeng family, wala rin naman itong magandang maidudulot sa atin. Bibigyan natin sila ng matinding suga. Lahat kami ay kontento. Congrats sa'yo. Kumikita kang ilang 10 bilyon. Anong balak mong gawin sa perang yon? Kumusta na ang tiyo mo at ang iyong tiyahin? Kamusta na sila nitong mga nakaraang araw? Tinanggal na sila ni Lolo sa kumpanya. Pinalayas na silang Lolo mula sa kumpanya. Bakit mo tinatanong yan? Ibig mong sabihin, pag-aari mo na ang Yeshi Jituan. Tama. Mag-invest ako ng 50 bilyon sa kumpanya mo. Ituring mo itong dot. 50 bilyon. Ako naman, bukod sa Jianbao at galing ko sa medisina, parang wala ka ng kwenta. Tungkol sa pera, kailangan mo pa rin ibigay sa akin. Bahala na ang misis, malakas ang loob niya. Sino ang misis mo? Hindi pa ako pumapayag. Huangyong, ako at ang pamilya ninyo, sumusuporta kami sa kasal mo at ni, mula ngayon, ikaw na ang manugang ng pamilya Ye. Naway maging masaya kayo ni Yeyi. Okay ako, pero si Yei. Tumatanggap ng pabor tapos nagpapakitang hiya. Ako at si Yei, okay kami. Anak, magpakabiti ka sa pagtreto kay Iye. Huwag kang mag-alala, tita. Hindi niya ako abusuhin. Mabiti naman. Malalaki na kayo, titignan ko agad, magandang pet sa mapalad na araw, isasagawa ang kasal ninyo. Hindi ba? Masyadong mabilis yata. Kakakilala lang ang isang buwan. Unahin ang paggalang sa magulang. Ang mga magulang ang nag-utos. Nagbigay sa atin ng misyon. Anong misyon? Bigyan ninyo ang lolo ng isang apo na lalaki.